Ang isyu ng pagtanda ay nagiging maseryoso. Isang bagong drama tungkol sa mga isyu ng mga matatanda ang inilabas, pinamagatang novelera o tulad ng isang paru-paro. Tungkol sa presyo, ito ay isang isyu na kakaharapin ng lahat. Kung bigla kang may gustong gawin kapag matanda ka na, handa ka bang makipagsapalaran? Nagsisimula ang kwento sa isang burol. Ngayon, si Deokchul, 70, ay muling dumalo sa burol ng isang kaibigan. Nag-uusap ang mga kaibigan kung paano sila at ang mga tao sa kanilang paligid ay unti-unting tumatanda. Ang ilan ay may sakit at ang ilan ay abala sa kanilang mga anak. Sa edad na ito, tila wala na silang ibang kahulugan maliban sa pag-aalaga sa susunod na henerasyon. Ang pahayag ay matigas na parang lohika, na tila tama ngunit hindi maiiwasan ang kalungkutan. Ganyan ba talaga ang buhay ng matatanda? Sa pagtanda, patuloy silang nagpapaalam sa kanilang mga kaibigan. Sa proseso ng pagtanda, unti-unti silang nasanay sa pamamaalam. Nakita na nila ang buhay at kamatayan at hindi na sila umiiyak dahil sa paghihiwalay. Sa pagtatapos ng burol, bumili si Deokchul ng tinapay upang bisitahin ang kanyang matandang kaibigan sa nursing home. Paglabas pa lang niya ng bahay, nahatak siya ng musika. Lumapit si Deokchul sa silid sayawan at nakita ang isang gwapong binata na sumasayaw ng napakaganda. Masigasig na nanood si Deokchul. Nang humupa ang musika, huminto ang gwapong binata, napansin si Deokchul at tahimik na umalis. Tama, sa puso ni Deokchul ay laging may hindi natapos na pangarap ang sining ng ballet. Ngunit ngayon, siya ay 70 na, paano pa niya ito maisa sa katuparan? Para mabuhay, para masuportahan ang kanyang mga anak, inialay ni Deokchul ang kalahati ng kanyang buhay. Ang gwapong binata ay si Chairok at malapit na siyang sumali sa audition ng pambansang dance troupe. Ngunit sa dance class, patuloy siyang nagkakamali at sinisigawan siya ng guro. Ipinagbigay alam ng musical partner sa tabi niya kay Seungjo, ang guro, na si Chairok ay nakakaranas ng kalungkutan kamakailan. Ngunit hindi nila alam kung nasaan talaga ang problema. Lumapit si Seungjo upang tanungin kung bakit siya ganoon kamakailan. Ngunit sinabi lamang ni Chairok na siya ay walang gana at nakakaramdam ng bigat sa katawan. Nang matapos ang klase sa sayaw, binisita ni Chairok ang puntod ng kanyang ina at sinabi ang kanyang sitwasyon. Lumalabas na ang araw na iyon ay ang araw na lalabas sa kulungan ang kanyang ama. Pagkatapos bisitahin ang puntod ng kanyang ina, nakatanggap si Chairok ng mensahe na wala siyang karapatan na mamuhay ng mabuti, hindi ba? Madalas siyang nagtatrabaho sa isang cave at madalas pumupunta siyang Hobium upang manggulo. Sa atensyon ng maraming tao, malakas siyang nagsalita, nabalitaan kung lalabas na sa kulungan ang tatay mo, hindi ba? Nagpahayag pa siya ng damdamin na ang buhay ay hindi patas, paanong nakalabas agad sa kulungan pagkatapos sirain ang buhay ng maraming tao. Inulit niya ang hindi masyadong nasisiyahang pahayag, wala kang karapatang mamuhay ng mabuti, hindi ba? Samantala, pagkatapos masaksihan ang isang magandang pagtatanghal ng ballet sa dance studio, nagmamadaling umalis si Deokchul upang bisitahin ang kanyang kaibigan sa nursing home. Nagreklamo ang matandang kaibigan na hindi nagdala ng alak si Deokchul nang bumisita. Bahagya lang umiti si Deokchul dahil hindi na kayang uminom ng alak ang kaibigan. Nang siya ay umalis, ang katawan ay hindi na sumusunod ngunit ang isip ay napakalinaw. Ang mga pangarap noong araw ay malinaw na lumitaw sa kanyang isip. Inilarawan ng matandang kaibigan ang mga imaheng naisip niya sa kanyang isip tulad ng pakikipagsapalaran sa sarili niyang ginawang barko na nakikipagsabayan sa dagat. Ang mga mata ng matandang kaibigan ay kumikinang na parabang nabubuhay siya roon. Gayunpaman, hindi pa natutupad ang pangarap at nagtataka siya kung bakit siya aalis ng ganoon. Tinanong ng kaibigan si Deokchul kung may pangarap ba siya at hinikayat siya habang kaya pa niyang lumakad ng maliksi at malakas ang espiritu na ituloy ang pangarap. Pagkatapos makipag-usap sa matandang kaibigan, pumunta si Deokchul sa rest house upang magtipon kasama ang pamilya upang ipagdiwang ang kanyang ika-negatibo 70 kaarawan. Tinipon ng panganay na anak ang pamilya upang magdiwang. Tinanong ng kanyang apo si Deokchul tungkol sa kanyang birthday wish. Hindi pa nakakasagot si Deokchul, sumingit na ang kanyang asawa, na tulad ng karamihan sa mga magulang, umaasa para sa kanyang mga anak ng lahat ng kaginhawahan at kalusugan. Umaasa din siya na sa hinaharap, hindi siya magiging pabigat sa kanyang mga anak. Kapag natapos ang kanyang buhay, umaasa lamang siya na ito ay magiging mapayapa at maliban sa mga ito, wala na siyang ibang inaasahan. Ngumiti si Deokchul na tila sumasang-ayon. Tila narinig na ng mga anak ang sagot na gusto nila, patuloy na tumatango. Alam ng lahat na kapag nagtitipon ang buong pamilya, minsan ay may mga hindi pagkakaintindihan. Hindi pa nakakarating ang nakababatang anak, si Sungsan, ang panganay na anak, ay naglabas na ng salungatan laban sa bayaw. Pinuna niya ang buhay ng kanyang nakababatang kapatid dahil sa kabiguan nito sa eleksyon. Dali-daling tumayo ang nakababatang kapatid at humingi ng tawad, habang ang kapatid na babae ay nagsalita upang tumulong, ang hidwaan ng pamilya ay lumalaki. Sa wakas, dumating din ang bunso at nagsimula ang kapatid na lalaki na ilipat ang hidwaan sa nakababatang kapatid at itinuturing pa ang nakababatang kapatid na isang tipikal na halimbawa ng pagiging tamad. Sinabi niya na ang kanyang anak na babae ay nakahanap lamang ng trabaho, kaya dapat siyang magsikap, hindi dapat tularan ang nakababatang kapatid na lalaki. Isang birthday party, ngunit ang wakas ay nawala ng gana ang mga tao. Galit na umalis ang nakababatang kapatid sa mesa. Pagkatapos ng party, hindi makontak ng asawa ni Deokchul ang kanilang bunso. Hiniling niya sa kanyang asawa na ilabas ang kanyang savings book. Ang ganitong uri ng kwento ay nangyari ng maraming beses. Si Deokchul ay may dalawang lalaki at isang babae.
Sinabi ni Deokchul sa kanyang asawa na oras na para mabuhay siya sa sarili niyang buhay. Ngunit pinagalitan siya ng kanyang asawa dahil para sa kanya, ang buhay ng kanyang mga anak ay ang kanyang buhay. Tahimik lang siya at pagkatapos ay nagsimula siyang malito. Bagamat matagal na siyang nagretiro, hindi pa niya naranasan ang ganitong uri ng pag-aalinlangan. Nararamdaman niya na ang bawat araw ay lumilipas ng nakababagot at hindi niya alam kung ano ang gagawin upang pumatay ng oras. Si Deokchul, na nababato, ay nakakita ng isang patalastas para sa isang pagtatanghal ng Swan Lake sa tabi ng kalsada. Tila may sumikat na isang maliwanag na sinag ng liwanag sa loob niya. Pagdating sa lugar ng pagtatanghal, lubos na nasiyahan si Deokchul sa palabas. Sa pagtingin sa mga batang mananayaw sa entablado na sumasayaw ng maganda, napuno siya ng paghanga. Maging ang gwapong binata na si Chairok ay naroroon din sa kaganapan, ngunit may seryosong espiritu ng pag-aaral. Pagkatapos ng pagtatanghal, masigla siyang pumalakpak ng may pag-asa, at pagkatapos ay hindi na niya matiis at umalis sa bulwagan. Marahil, sa sandaling ito, maaari lamang niyang tingnan ang kanyang pangarap mula sa malayo. Sa gabi, hindi na naman makatulog si Deokchul. Ibinahagi niya sa kanyang asawa ang karanasan sa panonood ng palabas. Sa manonood, nag-iisa lang siyang matanda. Nagtaka si Deokchul kung ano ang inaasahan niya. Kung sasabihin niyang noong bata siya, hindi siya naglakas loob na ituloy ang kanyang pangarap dahil sa pakikialam ng kanyang mga magulang. Ngunit ngayon patay na ang kanyang mga magulang, kaya ang pinakamalaking hadlang ay wala na. Ngunit hindi pa rin siya naglakas loob na tumayo at magsabi na gusto kong sumayaw. Naniniwala ang asawa na ganyan namumuhay ang lahat. Samantala, patuloy na nagsasanay si Chairok buong gabi kahit na masakit ang kanyang katawan. Kahit ang doktor ay nagpayo sa kanya na huminto at magpahinga pagkatapos ng qualifying round upang simulan ang proseso ng paggaling. Ngunit si Seungjo ay sumugod sa training room at pinagalitan si Chairok. Ginagawa lang daw niya ang mga galaw at hindi ibinibigay ang kanyang buong puso dito. Malamig ang mga galaw at hindi talaga nito maantig ang madla. Tulad ng unang pagkikita niya kay Chairok, naramdaman ni Seungjo na ang sayaw ng binata ay puno ng emosyon. Naiintindihan ni Seungjo na tiyak na may problema si Chairok sa kasalukuyan na nagdulot upang mawala ang kanyang konsentrasyon at emosyon. Pagdating ng araw ng audition, ngunit patuloy na nagpapaalala ang alarm clock kay Chairok. Ngayon din ang araw na lalabas sa kulungan ang kanyang ama. Lahat ng mga kalahok ay aktibong naghahanda, ngunit si Chairok ay lumingon ng sunod-sunod sa orasan ng telepono. Nang tawagin ng guro ang pangalan ni Chairok, ngunit sa entablado, hindi pa rin lumitaw ang anino ni Chairok. Sa huli, sa pagitan ng pagsasayaw at ng kanyang ama, pinili ni Chairok ang kanyang ama. Pumunta siya sa kulungan, ngunit umalis na ang kanyang ama. Tumawag ang tatay ni Chairok at sinabi sa kanya na pupunta siya sa Daecheon. May isang kaibigan na tumulong sa kanya na maghanap ng trabaho. Huwag daw siyang mag-alala. Pagkatapos, ibinaba ng kanyang tatay ang telepono. Tumawag ulit si Chairok, ngunit wala na. Hindi niya maintindihan, ito lang ba ang gustong sabihin ng tatay niya sa kanya. Isang gabing punong-puno ng pagod, pagkatapos itapon ni Deokchul ang lahat ng kanyang balita tungkol sa sayaw, nakatanggap siya ng tawag sa telepono mula sa matandang kaibigan. Pinayuhan ng kaibigan si Deokchul na huwag itapon, ngunit hindi malinaw kung ano ang dapat niyang panatilihin, ang mga balita ba o ang pangarap sa kanyang puso. Hindi rin nilinaw ng matandang kaibigan kay Deokchul. Nakarinig ng paninisi mula sa kanyang asawa tungkol sa matandang kaibigan. Hindi niya inalagaan ang kanyang pamilya noong bata pa, kaya ngayon siya ay nasa nursing home na walang sinuman sa tabi niya at ayaw pa niyang tingnan man lang. Maaga sa umaga, nakatanggap si Deokchul ang tawag sa telepono mula sa nursing home. Pumanaw na ang matandang kaibigan. Gusto niyang magpakawala sa ganitong paraan upang ituloy ang kanyang pangarap. Nang matulog siya sa gabi, nakarinig siya ng tunog ng alon ng dagat. Nakatayo sa bintana, makikita niya ang malaking dagat at maging ang mga balyena. Nagtupi ang matandang kaibigan ng isang maliit na bangka. Ibinaba ito mula sa itaas at pagkatapos ay tumalon kasama ang kanyang bangka. Si Deokchul, nasanay na sa pamamaalam, gusto lang niyang malaman kung maayos na nakarating sa malaking dagat ang matandang kaibigan. Sa pagtingin sa sulat na iniwan ng kaibigan, naaalala ni Deokchul ang larawan noong bata pa siya na nakita niyang sumasayaw ng maganda ang ibang tao. Ngunit noong panahong iyon, nag-utos ang kanyang ama ng pagbabawal na sinasabing ang pagsasayaw ay kulang sa dignidad. Ngunit ngayon, wala na ang kanyang ama, ano pa ang maaaring pumigil kay Deokchul? Matapang siyang nagpasyang pumunta sa dance studio. Sa dance studio, nagsasanay pa rin ang gwapong binata na si Chairok at sa pagkakataong ito, hindi umalis si Deokchul ng palihim tulad ng dati. Sinabi niya kay Chairok na gusto niyang matuto ng ballet. Ang isang 70 taong gulang na matanda ay gustong matuto ng ballet, parang isang biro na mahirap paniwalaan. Tinanggihan ng guro ni Chairok si Deokchul, ngunit hindi sumuko ang matanda. Araw-araw, pumupunta siya sa dance studio upang maglinis, manood ng sayaw, at magsanay pa nga mag-isa. Lahat ng ito ay nakita ni Seungjo. Tinanong ni Seungjo si Deokchul kung bakit niya gustong matuto ng ballet. Napakasimple ng sagot ni Deokchul, dahil hindi ko pa nagagawa ang gusto kong gawin. Dahil masyado siyang abala sa paghahanap buhay, hindi siya nangahas na mangarap. Marahil ay naantig ni Deokchul si Seungjo, o nakita ni Seungjo ang anino ni Chairok sa kanya.
Pumayag si Seungjo na turuan si Deokchul ng ballet at iminungkahi na si Chairok ang magturo ng pribado. Si Deokchul ay naging manager ni Chairok na nagbabantay sa kanyang pagsasanay sa sayaw at pang-araw-araw na buhay. Siyempre, kailangan ni Deokchul na samantalahin ang mahirap na pagkakataong ito. Mabilis na tumango at nagpasalamat nang hindi pinapansin ang pagtutol ni Chairok. Matindi ang pagpapahayag ni Chairok ng kanyang opinyon na ayaw niyang maging guro niya. Ngunit hindi pinakinggan ni Seungjo ang kanyang sinabi at nagbanta na kung hindi siya magtuturo, hindi na siya papayagang magsanay ng sayaw sa studio na ito. Kasabay nito, babawiin din ang libreng benepisyo sa pag-aaral ng ballet. Kinailangan ni Chairok na pumayag, ngunit hindi simple ang lahat. Nagbigay si Chairok ng hamon na isagawa niya ang mga pangunahing galaw ng ballet. Basta makatiis si Deokchul ng 1 minuto, itinuturing na natapos niya ang hamon. Alam ni Seungjo na sinasadya ni Chairok na pahirapan si Deokchul, ngunit pumayag pa rin si Deokchul na tanggapin ang pagsubok mula kay Chairok pagkatapos ng 1 linggo. Pagbalik sa bahay, agad na nagsimula si Deokchul na magsanay sa harap ng salamin. Ang galaw na ito ay mas mahirap kaysa sa inakala niya. 2 beses lang siyang sumubok, naubusan na ng lakas si Deokchul. Habang ang kanyang asawa ay nasa kusina, tinawagan niya ang bawat isa sa kanilang mga anak at hiniling na pumunta sila upang uminom ng sabaw ng damong dagat. Ngunit parehong hindi sumasagot ang 2 anak na lalaki. Ang nag-iisang anak na babae na tinawagan niya ay nagmadaling ibinaba ang telepono pagkatapos lamang ng ilang salita. Inutusan siya ng kanyang asawa na paalalahanan ang kanyang anak na lalaki na bumalik sa trabaho sa ospital. Hindi niya talaga maintindihan kung bakit tinalikuran ng kanyang anak ang isang napakagandang trabaho bilang doktor at sa buong araw ay tamad lang. Ayaw talaga ni Deokchul na makialam sa buhay ng kanyang mga anak, ngunit napakaingay ng kanyang asawa. Pumayag na lang siya. Sa bahay ng panganay na anak, inayos na niya ang landas para sa kinabukasan ng kanyang anak na babae na nag-internship. Magtrabaho sa kumpanya sa loob ng 5 taon at pagkatapos ay mag-aral ng ihi. Naramdaman ng anak na babae na mabigat ang presyon. Ang pagpaplano para sa hinaharap 5 taon mula ngayon ay napakaaga pa. Nauutal na sagot ng anak na babae, tila may isang bagay na mahirap sabihin. Sa huli, dahil nalampasan na niya ang edad na 70, ang simpleng pag-ehersisyo ay nagpapagod sa kanya hanggang sa punto na hindi na siya makahinga. Sinubukan ni Deokchul ang pagtakbo, pagbubuhat ng timbang at pagkatapos ay isinagawa ang mga galaw na itinuro ni Chairok. Maingat niyang pinag-aralan ang mekanika ng mga galaw. Nang matapos ang lahat, sa ilalim ng direksyon ng kanyang asawa, hinanap ni Deokchul ang bunso niyang anak. Tila sanay na ang ama at anak sa pagharap sa asawa. Inilabas ng anak ang kanyang cellphone. Kinuna ng litrato ang mukha nilang dalawa upang patunayan na dumalaw ang kanyang ama. Iginagalang ni Deokchul ang pananaw ng kanyang anak. Noon pa man, ang pagiging doktor ay nangangailangan ng hindi regular na oras ng trabaho. Madalas na kailangang magpuyat. Ngunit dapat siyang makipag-usap ng malinaw sa kanyang ina at bigyang diin ang kanyang pananaw ng maraming beses. Bilang mga magulang, palagi nilang iginagalang ang kagustuhan ng kanilang mga anak. Walang magulang sa mundong ito ang maaaring magpataw ng kanilang kalooban sa kanilang mga anak. Hinarap ni Chairok ang dating asawa ni Seungjo na nagtuturo din sa dance studio sa pag-asang mahihikayat niya si Seungjo. Paano siya makakahanap ng matanda para maging manager niya? Kaya niyang gawin ang lahat ng mag-isa, hindi niya kailangan ng manager. Alam ng dating asawa ang intensyon ni Seungjo at binalikan niya si Chairok upang payuhan siya na si Seungjo sa kanyang edad ay naging pangunahing mananayaw na binansagang henyo ng ballet. Ngunit sa likod niyan ay ang pagsasanay ng 16 na oras araw-araw. Binuhos niya ang lahat ng kanyang puso sa kanyang hilig. Ngayon, wala na ba talagang ibang intensyon si Chairok? O nakatayo lang siya sa lugar ng hindi gumagalaw? Hindi masagot ni Chairok ang tanong na ito. Ang panganay na anak ay umuwi sa kanyang mga magulang, nag-aalala sa desisyon ng kanyang asawa. Ang asawa, na naging may bahay sa loob ng 20 taon, ay nagpa siyang bumalik sa trabaho at nagtatrabaho sa kumpanya kung saan nagtatrabaho ang kanyang asawa. Dahil dito, labis na nalito ang panganay na anak. Pinayuhan ni Deokchul ang kanyang anak na huwag nang isipin na kontrolin pa ang kanyang asawa. Ang manugang na babae ay dating kabilang din sa mundo ng sining, ngunit dahil sa pag-aalala para sa kanyang mga anak, nagawa niyang magsakripisyo. Sinupil ang kanyang tunay na opinyon at naging full-time na may bahay. Pagkatapos magdesisyon na ituloy ang pangarap, mas nakita niya ng malinaw ang bawat tao sa paligid na nagsisikap na ituloy ang kanilang mga mithiin. At lalong nagsikap si Deokchul sa pag-ensayo. Sa lahat ng oras at saan man, nag-ensayo siya. Kahit na humaba ng humaba ang oras na tiniis niya, hindi pa rin ito umabot sa itinakdang oras. Hindi napigilan ni Deokchul na tanungin ang sarili kung masyado ba siyang mapaghangad, kung ang pagtugis sa pangarap ay isang tunay na karangyaan para sa kanya. Sa wakas, dumating ang araw ng tipanan, nagsimulang magbilang ng oras si Chairok. Nagsimula si Deokchul na gawin ang galaw tulad ng dati. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nawala ng tibay si Deokchul. Patuloy na nanginginig. Ngunit naisip niya ang panahon na nagtatrabaho siya bilang tagahatid ng liham upang mabuhay. Dahil sa maling paghahatid ng liham, kinailangan niyang kabisaduhin ang mapa ng lugar hanggang sa dumugo ang kanyang ilong. Para sa kaligtasan, kaya niyang tanggapin ang lahat. Kung gayon, para sa pagtugis ng kanyang pangarap, bakit hindi siya maging matyaga? Sa pamamagitan ng kanyang kalooban, kahit nabasang-basa ng pawis ang kanyang ulo, kahit naubos na ang kanyang lakas, ayaw niyang sumuko. Nagulat ang guro at si Chairok. Nagawa ito ni Deokchul. Ito ang unang
unang pagkakataon na nakatiis si Deokchul ng 1 minuto. At mula rito, sinimula ni Deokchul ang kanyang paglalakbay sa mundo ng sayaw at pamamahala ng artista. Yumuko si Deokchul sa guro at kay Chairok, na nagpaisip sa mga tao sa paligid na magtipon at manood. Hindi maintindihan ni Chairok kung bakit gustong sumayaw ng isang matanda. Bagamat matanda na siya, gusto pa rin ni Deokchul na ibigay ang lahat, na abutin ang pagkakataong tumayo sa entablado. Pagkatapos, bumili si Deokchul ng isang magandang damit pang sayaw. Nang malaman ng sales clerk na gustong sumayaw ng matandang nasa harapan niya, nagulat ang mga tao. Lahat ay may matibay na pananaw na ang sayaw ay isang sport para sa kabataan. Nagpalit ng damit si Deokchul at sumayaw sa harap ng salamin sa banyo, na parang lalo siyang lumalapit sa kanyang pangarap. Para hindi mahalata ng kanyang asawa na sumasayaw siya, itinago ni Deokchul ang kasuotan sa isang kakaibang lugar. Kaya naman nakadama ng kapayapaan si Deokchul at nagpadala ng mensahe kay Chairok upang magkita sa dance studio bukas. Puno ng kagalakan ang kalooban ni Deokchul habang nagsimula siya sa paglalakbay patungo sa kanyang pangarap. Binisita niya ang isang matandang kaibigan, dala ang paborito niyang rice wine at ibinahagi ang kanyang kagalakan. Mabilis na nagsimula ang klase at noong unang araw pa lang ay mayroon ng matinding pagsasanay. Inaasahan ni Chairok na maiintindihan ni Deokchul ang hirap at susuko. Ngunit hindi lamang siya hindi sumuko, matyaga rin siyang nagtiis ng sakit at nagsanay ng masigasi. Ang trabaho bilang artist manager pagkatapos ng klase ay ginawa rin ng may pananagutan. Ginagamit ni Deokchul ang kanyang notebook para magtala ng mga detalye tungkol sa buhay at dieta ni Chairok. Pagkatapos, sinundan niya si Chairok sa orthopedic clinic para malaman ang lahat tungkol sa kalusugan ni Chairok. Maging ang pag-abot ng papel kay Chairok sa banyo ay ginawa niya ng tapat. Si Deokchul, isang abalang tao, ay nagsimulang makatuklas ng kanyang sariling problema sa kalusugan. Sumasakit ang kanyang likod, hinawakan niya ang kanyang katawan gamit ang kanyang kamay, ngunit patuloy niyang sinundan si Chairok, tinatanong ang address ng kanyang bahay, at tinatanong kung nakatira ba si Chairok kasama ang kanyang mga magulang. Sumagot si Chairok na pagod, namatay na ang aking ina at malayo ang aking ama. Malakas na sinabi ni Deokchul mula sa likuran, ang aking lolo at lola ay namatay na rin. Si Chairok, pagkatapos ng isang araw na ginagawa ang parehong pagiging manager at pag-aaral ng ballet, ay sapat na upang mahirapan ang mga kabataan. Para kay Deokchul, na 70 taong gulang na, mas mahirap pa. Sa ikalawang araw, nagsimula ng mahirapan si Deokchul sa paggalaw. Bawat hakbang ay sakit para sa matanda. Gayunpaman, bilang isang artist manager, hindi pa rin niya nakakalimutang gampanan ang kanyang responsibilidad. Ginigising si Chairok tuwing umaga. Habang masakit at pagod si Deokchul, kapag nagpapahinga, nakikita si Chairok na sumasayaw ng maganda, hindi niya maitago ang kanyang paghanga. Nagtaka siya kung nagsimula siyang sumayaw noong bata pa siya. Ano na kaya siya ngayon? Nang matapos ang pagsasanay, sinundan ni Deokchul si Chairok sa lahat ng dako at binigyan pa nga si Chairok ng plum juice kahit na malamig pa rin ang pagtrato ni Chairok. Ngunit balang araw, ang mainit na damdamin ni Deokchul ay magpapagaan sa malungkot na puso ni Chairok. Bukod sa pag-aaral ng ballet, marami pang trabaho si Chairok upang mapanatili ang kanyang sarili. Isang araw, habang nagtatrabaho sa cave, nakilala ni Chairok ang isang mapanggulong customer na nagpapahirap sa bagong empleyado. Ang bagong empleyado ay ang apo ni Deokchul, si Eunho. Naalala ni Deokchul na inayos na ng kanyang panganay na anak ang lahat ng kaginhawahan para sa kanyang apo sa kumpanya dati. Kaya bakit lumitaw si Eunho sa cave? Marahil ay dahil hindi niya gusto ang buhay na inayos na ng kanyang ama para sa kanya. Dahil sa ilang seasonal na pagkain na wala na sa menu, isang kakaibang customer, na ang mga salita ay walang humpay na nangutya, ang nagpilit kay Eunho na humingi ng paumanhin ng may pagpapakumbaba. Hindi nakikinig sa paliwanag, inihagis ng lalaki ang panyo sa mukha ni Eunho. Sa oras na ito, si Eunho ay nakapagsorry lamang ng may pagpapakumbaba. Lumabas si Chairok, hiniling sa customer na umalis at nagbanta sa pamamagitan ng footage ng security camera. Napilitan ang customer na umalis. Isang magandang araw, naglakad at sumayaw si Deokchul sa kalsada at naglinis ng dance studio ng maaga pa. Araw-araw, puno siya ng sigla, wala na ang malabong imahe tulad ng dati. Dahil sa presensya ni Deokchul, mas naging optimista din si Chairok. Noong Sabado, naghatid ng order si Chairok sa restaurant at muling nakita si Hobyong na palaging nagpapadala ng mapanuksong mensahe kay Chairok. Hindi pinansin ni Chairok ang kanilang malamig na pang-iinis at umalis pagkatapos maghatid ng pagkain. Sa katunayan, nagkita sila sa kainan, ayaw ni Deokchul na maghatid ng pagkain si Chairok dahil nag-aalala siya na masyadong mapanganib ang trabahong ito. Kung may mangyaring aksidente, paano siya makakapagsayaw ng ballet? Hindi nakatagal sa anumang pagkakataong magkamali, kusang inako ni Deokchul ang trabaho sa paghahatid para kay Chairok. Nag-alala tungkol dito ang manager at si Chairok, ngunit mabilis na naghatid ng order si Deokchul at napakatibay niyang nagbibisikleta. Hindi dapat kalimutan ng lahat na si Deokchul ay dating tagahatid ng liham at walang nakakaalam sa lugar na ito na kasing galing niya. Mabilis na matatapos ang isang araw ng trabaho. Ang huling order ng paghahatid ay kay Hobyong at alam ni Chairok na hindi niya ito maiwasan. Iminungkahi niya na siya na lang ang maghatid ng order na ito. Patuloy na ginugulo ni Hobyong si Chairok pagkatapos kunin ang pagkain ay hindi pa nagbayad. Habang matyagang humihingi ng bayad si Chairok, nagalit na naman siya at inihagis ang chopsticks sa mukha ni Chairok. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na mahina si Chairok.
Nang makita ni Hobyom na nanlaban si Chairok sa unang pagkakataon, nagalit siya at lumapit upang sakalin siya, handang saktan si Chairok. Biglang dumating si Deokchul, mabilis siyang sumugod upang pigilan ito. Mabilis siyang pumagitna sa dalawa, nag-aalala na masaktan si Chairok. Nang tanungin niya kung sino siya, ipinakilala niya ang sarili bilang manager ni Chairok, at ang sagot sa komprontasyon sa pagitan ni Hobyom at Chairok ay natuklasan. Ang ama ni Chairok ay nakulong dahil sa pambubugbog. Siya ay isang miyembro ng football team, samantalang si Hobyom ay isang promising player ng team na iyon. Dahil sa pagpaparusa ng ama ni Chairok sa mga estudyante, nagsimula ang pagbagsak ni Hobyom sa buhay. Bakit ka ganyan kagalit sa kanya? Pagkatapos magsalita, naghanda na silang umalis. Pinigilan niya si Chairok at lumala ang tensyonadong relasyon nila. Sa gitna ng pagtatalo, inalok ni Hobyom si Chairok na sumayaw sa ibabaw ng bilyaran sa harap ng maraming tao. Kung gagawin niya ito, papayagan niya silang umalis. Ngunit ito ay isang insulto sa mga mananayaw. Nag-alok si Deokchul na palitan si Chairok. Ngunit ang kondisyon ay dapat hamunin ni Hobyom siyang maglaro ng bilyar. Kung manalo si Hobyom, sasayaw si Deokchul. Kung hindi, kailangan niyang magbayad at humingi ng tawad. Pagkatapos ng laro, nanguna si Deokchul sa isang kahangahangang score at sa huli ay nanalo siya. Tinupad ni Hobyom ang kanyang pangako, pansamantalang pinalampas si Chairok. Gayunpaman, nagsimula na rin ang masamang relasyon ni Deokchul at Hobyom. Umalis si Deokchul sa lugar kasama si Chairok. At muli, ginawa niyang dahilan na nakalimutan niya ang kanyang salamin upang bumalik sa bilyaran. Nilapitan ni Deokchul si Hobyom, umaasang mapapatawad niya si Chairok. Nakatayo si Chairok sa gilid ng pader, nakikinig sa mga salita ni Deokchul at napuno ng damdamin ang kanyang puso. Sa labas, nagsimula ang ulan. Ibinigay ni Chairok kay Deokchul ang tanging helmet at raincoat bilang pasasalamat sa lahat ng ginawa niya. Sa itaas, tinitingnan ni Hobyom ang dalawa na umaalis. Sinabi niya sa sarili, sino si Chairok upang mangarap na lumipad ng mataas, dahil sisirain niya ang sarili niyang mga pakpak. Sa huli, nalaman din ni Seungjo ang tungkol sa part-time na trabaho ni Chairok at galit siyang nagalit. Sino man ang humingi ng tulong para kay Chairok ay pinagalitan. Nakalimutan ni Seungjo na may isa pang matanda sa silid. Dahil sa isang pagkakamali, pinagalitan niya si Deokchul at agad na tumayo upang humingi ng paumanhin. Iniba ni Seungjo ang pinagtatalunan at nagpatuloy sa paggalit kay Chairok sa opisina. Sa pagkakataong ito, nagbanta si Seungjo kay Chairok na kung patuloy siyang hindi magpapahalaga sa pagsasayaw, ang papel ng matanda bilang isang manager ay mawawalan din ng kahulugan. Siya ay isang chessboard lamang na ginagamit ni Seungjo upang udyukan si Chairok. Nang marinig iyon ni Chairok, natakot siya, agad siyang humingi ng tawad at nangakong magiging maseryoso. Ngunit medyo pamilyar na si Seungjo sa linyang ito, kaya tahimik na lang siyang umalis. Bumalik si Chairok sa part-time niyang trabaho sa restaurant pagkatapos ng hindi pagkakaintindihan. Pagkatapos magkita ulit, medyo naiilang si Eunho at Chairok. Dahil sa pagkakamali ni Eunho, nakalimutan niyang isulat ang impormasyon ng order ng customer. Handa nang humingi ng paumanhin si Eunho, ngunit mabilis na inako ni Chairok ang pagkakamali. Nagulat si Eunho dito. Pagkatapos ng trabaho, tinanong ni Eunho si Chairok kung bakit siya tumulong sa kanya. Dahil part-time lang si Chairok, kahit magkamali, hindi siya pahihirapan ng manager. Si Eunho ay isang intern at mahalaga ito para sa kanya kung gusto niyang manatili. Sa wakas ay naintindihan din ni Chairok ang pakiramdam ng gustong protektahan ang isang bagay. Hindi niya tatalikuran ang sining ng balet, kaya naintindihan niya kung bakit gustong maging permanenteng empleyado ni Eunho kahit na nahaharap sa lahat ng uri ng kahirapan. Sinamantala ni Deokchul ang pagkakataon na natutulog ang kanyang asawa para sumiksik sa banyo, labhan ang kanyang damit pangsayaw. Gayunpaman, hindi pa rin niya maiiwasan, narinig ng kanyang asawa ang ingay at binuksan ang pinto. Nagtanong kung ano ang ginagawa niya. Si Deokchul ay nagkunwari lang na naglalaban ng medyas. Medyo nagulat ang asawa pero hindi rin ito pinansin. Pagtapos, palihim siyang lumabas sa bakuran upang mag-una. Ang kakaibang pag-ugali ni Deokchul kamakailan ay nagpapahinala sa kanyang asawa. Hindi maitatago ang lihim magpakailanman at isang araw, malalaman ito ng kanyang asawa. Sa gabi, pinagsabihan si Chairok ni Seungjo na magsanay ng mag-isa bilang parusa. Ulit-ulit niyang sinasayaw ang mga itinakdang galaw, ngunit hindi pa rin nasiyahan ang guro. Hindi nagreklamo si Chairok at pagkatapos ng isang mahabang araw ng pagsasanay, bukod pa sa pagkabasa noong nakaraang araw, nagkasakit siya. Kinabukasan, gaya ng dati, ginising ni Deokchul si Chairok. Napansin niya na medyo kakaiba ang tono ng boses ni Chairok ngayon. Agad niyang hiningi ang address ni Chairok mula sa guro at sinimulan ang direktang serbisyo ng pangangalaga sa bahay. Si Deokchul at ang kaibigan ni Chairok ay sama-samang bumili ng sangkap, nagluto ng lugaw para kay Chairok at pinaalalahanan siyang uminom ng gamot. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napakasarap ng lugaw na niluto ni Deokchul at isa talaga siyang mabuting asawa. Ngunit hindi iyon ang iniisip ng asawa ni Deokchul. Ngayon ang araw ng talumpating pampulitika ng manugang na lalaki ni Deokchul, ngunit hindi dumalo si Deokchul. Naawa ang asawa ni Deokchul sa pagod na pagod niyang anak na babae dahil sa kaganapan. Sa hapunan, sinabi pa ng manugang na lalaki ang intensyon niyang mag-aral sa kolehiyo.
Sa palagay niya, ang hindi niya pag-abot sa tagumpay ay pangunahin dahil sa kanyang mababang antas ng edukasyon. Ang kanyang manugang, na naging walang trabaho dahil sa pagtakbo sa halalan at mailimitadong kita, ay kailangan pang tulungan ng kanyang ina sa pamamagitan ng pagpapadala ng pera buwan-buwan. Pagkatapos uminom ng gamot, lumubog sa tubig si Chairok na naginip ng mga pangyayaring naganap noon na kinuha ang kanyang ama ng pulis dahil sa pagpaparusa sa isang estudyante at ang pagkamatay ng kanyang ina dahil sa sakit. Nagbalik ang lahat ng nasa panaginip ni Chairok. Nagising si Chairok at nakita si Deokchul na nasa kusina pa. Nilinis ang silid ni Chairok at nagluto ng bagong palayok ng tsaa ng plum at lugaw. Pagkatapos magbigay ng payo at mga paalala, malungkot siyang umalis. Nakita ni Chairok ang mesa ng tsaa, lugaw, at maraming tala sa refrigerator. Matagal nang hindi inaalagaan si Chairok ng iba, hindi niya maintindihan kung bakit ganoon ang pagtrato sa kanya ng matanda. Kinabukasan, humanap ng dahilan si Deokchul upang magsinungaling sa kanyang asawa at umalis ng bahay papunta sa dance studio. Maaga, gumaling na si Chairok at dumating upang magsanay. Inutusan niya si Deokchul mismo kung paano gawin ang mga galaw at nakita niya ang kaseryosohan ni Deokchul. Muli siyang pinaalalahanan na sa edad na ito, huli na upang maging mananayaw at mahirap ang tumayo sa entablado. Kuminto si Deokchul, alam niya ang mga bagay na ito, ngunit gusto lang niyang maranasan ang pagnanasa na iyon bago siya mamatay. Minsan, pagkatapos lampasan ang sarili niyang hadlang, ipinakilala ng guro kay Chairok ang isang kompetisyon sa Serbia, ngunit laging tumatanggi si Chairok na sumali. Umaasa ang guro na mas marami pang kompetisyon ang salihan ni Chairok para makaipon ng karanasan na naglalayong tumayo sa entablado ng Paris Opera House sa hinaharap. Dumating ang dating asawa ni Seungjo na si Yoon Sori. Pareho silang nakiusap kay Chairok sa maraming paraan, kahit na gumamit pa ng panunukso. Agad na naunawaan ni Chairok na tinalakay na nila ito ng detalyado bago pa man. Nang makita nilang hindi nagtagumpay ang kanilang pakiusap, nagsimula sila ng isang eksena ng pagtatalo na sinisisi ang isa't-isa sa pagkaantala ng buhay ni Chairok. Sinabi pa nila ang kakayahan niya sa pagsasayaw. Tiningnan ni Chairok ang kanilang pagtatalo habang papalabas sila ng opisina at hindi nila alam kung magkakaroon ba ng epekto ang pagtatalong ito. Nagsimulang magpaliwanag si Chairok kay Deokchul ng mas detalyado. Pauwi, ginamit ni Deokchul ang oras ng traffic light para mag-practice. Iba siya sa mga tao sa paligid niya habang naglalakad siya, lalo siyang gumagaan at sumasaya. Pagdating sa bahay, hindi na masaya si Deokchul. Nakita ng asawa niya ang kanyang pangsayaw na damit na nakasabit sa bakuran. Ipinaliwanag ni Deokchul ang lahat sa kanyang asawa, ngunit hindi niya inaasahan na ganoon katindi ang pagtutol ng kanyang asawa. Inakala niyang naloloka na si Deokchul o nababaliw at nais niyang mamuhay siya ng normal. Galit niyang pinunit ang damit sayaw ni Deokchul. Dahil sa matinding pagtutol ng kanyang asawa at sa nakitang punit na damit sayaw, nalito si Deokchul. Palapit na ang kaarawan ng ina ni Chairok at naghanda siyang bumili ng bulaklak upang yumukod sa kaluluwa nito. Sa seremonya, nakita niyang muli ang kanyang ama matapos ang mahabang panahon. Magkasama silang umupo at naghapunan. Sa huli, tinanong din ng kanyang ama ang huli nitong tanong, kumusta ang buhay mo? Paano makakabuhay ng maayos si Chairok kung lahat ay nasa bingit ng pagkasira? Galit pa rin si Chairok sa tawag sa telepono ng kanyang ama. Noong isang tawag lang ay tumakbo na ito pabalik sa Daecheon. Hindi maintindihan ni Chairok kung bakit kahit ang mga estranghero ay nakikita ang kanyang hirap, samantalang ang kanyang ama ay walang alam. Kahit may koneksyon sila sa dugo bilang isang pamilya, hindi sila nagiging katulad ng mga tagalabas sa huli. Pagkatapos magsalita, umalis si Chairok. Sa kabilang banda, ipinatawag si Eunho sa opisina ng kanyang boss. Alam ng boss na nagtapos si Eunho sa English Language Department at lalo siyang hiniling na tumulong sa pagsasali ng ilang dokumento upang maging opisyal siyang matanggap. Upang makamit ang formal na layunin, umayag si Eunho na tumanggap ng karagdagang trabaho. Samantala, ang ina ni Eunho, pagkatapos ng mabibigat na panayam, sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataong magtrabaho sa parehong kumpanya ng kanyang asawa. Pagkatapos umalis sa kanyang ama, bumalik si Chairok sa studio at nakita si Deokchul na nakaupo doon at tila wala sa sarili. Nalaman ni Chairok ang tungkol sa punit na damit sayaw at magkasama silang umakyat sa bubong para mag-usap. Tinanong ni Chairok si Deokchul tungkol sa kanyang susunod na plano at matindi ang determinasyon ni Deokchul na matuto pa rin ang ballet. Kung hindi pumayag ang kanyang asawa, lihim silang magsasayaw. Sabi ni Deokchul isang beses lang ang buhay at mula noong bata pa siya ay kinailangan niyang isuko ang kanyang pagnanasa sa pagsasayaw dahil sa kanyang ama. At ngayon, sa harap ng pagtutol ng kanyang asawa, ayaw niyang sayangin ang pagkakataong ito. Para kay Deokchul sa edad na ito, ang nakakatakot ay hindi ang pagtutol ng kanyang mga kamag-anak, kundi ang araw na hindi niya magawa ang gusto niyang gawin. O sadyang napakatanda na at hindi na maalala ang kanyang panaginip. Kaya, bawat sandali ngayon ay mahalaga para kay Deokchul. Walang oras para mag-alinlangan o sumuko. Si Chairok, na nakarinig sa mga salita ni Deokchul, ay nagsimula ring magsaliksik alinsunod sa direksyon ng guro na pumayag na sumali sa kompetisyon. Sinabi ni Chairok sa guro na marahil para sa kanya, si Deokchul ay isa lamang piyesa, ngunit hindi niya maaaring baliwalain si Deokchul na punong-puno ng sigasig sa ballet. Dahil nawala ang damit sayaw, nalungkot si Deokchul sa studio. Iminungkahi ni Chairok na dapat harapin ni Deokchul ang lahat at huwag nang magpatuloy sa lihim na pag-ensayo dahil hindi ito pang matagalang solusyon.
Kinuhaan ni Chairok ng larawan si Deokchul habang nagbabalet at ipinadala sa group chat ng pamilya. Sa simula, nag-alala si Deokchul na maaaring maapektuhan nito ang pamilya at baka maging pasanin sa kanyang mga anak at apo. Ngunit sa pag-udyok ni Chairok, pinindot ni Deokchul ang send button. Agad-agad, natanggap ng lahat ng miyembro ng pamilya ang larawan ni Deokchul na nagbabalet. Lahat ng mga anak ay nagulat, tumawag ang asawa at pinauwi si Chairok agad. Ang panganay na anak ay nagdaos ng emergency family meeting upang talakayin ang pagbabalet ni Deokchul. Nagpahayag ng matinding pagtutol ang anak na lalaki ni Deokchul na nagsasabing magiging paksa siya ng paghusga at paninira ng ibang tao. Kasunod nito ang anak na babae na nagsabing mas mainam pa ang pag-akyat sa bundok kaysa sa balet. Ngayon lang niya nalaman ang pagkahilig ng kanyang ama sa balet. Ngunit ang manugang na lalaki, manugang na babae at ang bunsong anak na lalaki ay sumuporta kay Deokchul na magpatuloy sa balet na sinasabing maliit na bagay lang ito at hindi na kailangan pang magdaos ng malaking pagpupulong ng pamilya. Nahati sa dalawang panig ang pamilya at sinigawan ng asawa si Deokchul dahil ginulo niya ang bahay at si Deokchul ay walang masabi. Sinusuportahan ng manugang na babae si Deokchul dahil alam niyang laging tahimik na sinusuportahan siya ng kanyang ama. Simula nang bumalik siya sa trabaho pagkatapos maging may bahay, alam niya na palagi siyang tahimik na sinusuportahan ng matanda. Kinausap niya ang kanyang ina at sinabi ang kanyang kagustuhang ipagpatuloy ang kanyang trabaho. Tiningnan ni Deokchul ang kanyang ina po sa kanyang bisig at hinikayat siyang maging komportable sa pagbabahagi sa pamilya ng kanyang asawa. Hindi niya nakalimutan ang araw na iyon kung saan nakatayo si Deokchul sa likuran niya, yakap ang bata at tahimik siyang tinitingnan. Kaya, sa pagkakataong ito, lubos niyang sinuportahan si Deokchul, umaasang hindi siya susuko. Sa gabi, naghiwalay ng silid-tulugan ang mag-asawa at hindi nag-usap. Kinabukasan, isinalaysay ni Deokchul ang reaksyon ng kanyang pamilya kay Chairok. Tinulungan niya itong suriin at sinabing ang asawa ni Deokchul ay nasa pangalawang yugto ng pagtutol ng pamilya, ang galit. Mula sa pagtanggi, galit, pakikipagkasundo, kalungkutan, hanggang sa pagtanggap. 5 yugto sa kabuuan at lahat ay dinaanan na ni Chairok. Kaya, umaasa siyang tiyak na magtitiyaga si Deokchul. Habang nag-ensayo, natuklasan ni Deokchul ang kamera sa studio at nalaman niyang sasali si Chairok sa kompetisyon. Seryosong isinulat ito ni Deokchul sa kanyang notebook at pinuri ang cool na hitsura ni Chairok. Para sa kanilang dalawa, napakahalaga nito. Hindi maitago ni Deokchul ang kanyang kaligayahan at ipinagmalaki ito sa doktor na nagpapagamot kay Chairok. Tinanggihan ni Chairok ang trabaho sa restaurant upang mag-focus sa kompetisyon. Nalaman ni Eunho ang desisyon ni Chairok at tinanong siya kung may nangyari. Sinabi ni Chairok kay Eunho na sinusubukan din niya ang kanyang makakaya upang makamit ang isang mahalagang bagay. Naalala ni Eunho ang kanyang lolo na si Deokchul na nagbabalet din at tinanong si Chairok kung ang balet ba ay maaaring matutunan sa anumang edad. Tiyak na sinabi ni Chairok na maaari. Ang panganay na anak na lalaki ay nalilito rin sa pagbabalet ni Deokchul. Nagdududa siya sa sarili kung may nagawa ba siyang mali kung kaya ganoon ang pakikitungo ng kanyang ama sa kanya. Nang makita niyang nagtatanong ang kanyang anak sa sarili, pinayuhan siya ng kanyang ina na huwag magalit at huwag sisihin ang sarili. Kakausapin niya ulit si Deokchul at tiyak na susuko rin ito. Isa pang magandang araw, bago umalis ng bahay, hindi pa rin kinakausap ng asawa si Deokchul. Dahil dito ay nag-alala si Deokchul, hindi siya makapag-concentrate sa pag-ensayo at nasugatan ang kanyang baywang. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na magkasama ang mag-asawa, ngunit hindi nag-uusap sa loob ng mahabang panahon. Hindi maiwasan ni Deokchul na mag-alala sa damdamin ng kanyang asawa. Sinamahan ni Chairok si Deokchul na sugatan pa uwi at nagkataong nakita ang bunsong anak na lalaki. Umalis silang dalawa, pinaalalahanan ng bunsong anak na lalaki si Chairok na siguraduhing alagaan ng mabuti ang kanyang ama. Dahil hindi na makumbinsi ni Sungsan ang kanyang ama, nagpunta siya sa dance studio upang kausapin si Seungjo. Hiniling niya na huwag nang turuan siyang magsayaw ng ballet dahil iniisip niyang ang pagbabalet ay isang nakakahiya. Sanay na si Seungjo sa mga ganitong tao at matyaga niyang sinabi kay Sungsan na hindi lang niya naiintindihan ang ballet. Kapag naunawaan natin ang isang tao, doon lang natin matatanggal ang paghuhusga at wala siyang karapatang pigilan si Deokchul na magpatuloy. Ang desisyon ay nasa kay Deokchul at sinabi ni Seungjo na napakabuti niya na papayagan niyang manood si Sungsan ng isang ballet performance. Sa oras na iyon, nasa entablado rin si Deokchul. Sa labas, hindi makatingin si Chairok sa eksenang ito, nagpanggap siyang aksidenteng natapon ang tubig kay Sungsan. Bigong umalis si Sungsan sa dance studio at ibinunton ang galit sa kanyang ina. Sinabi niya sa kanyang ina na kung hindi titigil sa ballet ang kanyang ama, hindi na siya babalik sa bahay. Bumalik si Deokchul sa bahay, ngunit hindi siya pinansin ng kanyang asawa. Nasugatan siya habang nag-ensayo at hindi niya kayang maglagay ng gamot sa sarili. Nakita ito ng kanyang asawa at hindi niya natiis at sa huli ay tinulungan niya itong lagyan ng gamot. Humingi ng paumanhin si Deokchul sa kanyang asawa, ngunit umaasa pa rin ang kanyang asawa na susuko siya sa ballet. Hindi nila kayang palakihin ang kanilang mga anak sa isang magandang kapaligiran, ngunit hindi
hindi rin nila maaaring hayaang magdulot ng kaguluhan ang kanilang mga anak. Naalala niya ang kanyang kabataan dahil sa matinding kahirapan ng pamilya. Ang panganay na anak na lalaki ay walang pera para mag-aral at labis na nakonsensya ang asawa. Pagkatapos marinig ang mga salita ng asawa, tuluyan ng nagapi si Deokchul at nagpasya siyang isuko ang balet. Bagamat sinabi niyang mas mahalaga ang kanyang mga anak kaysa sa balet, nagsimulang mawalan ng buhay ang kanyang mga mata. Sa unang araw ng pagsuko sa balet, hindi talaga naging masaya si Deokchul sa loob ng bahay. Bumili ang mag-asawang anak na babae ng mga kagamitan sa pag-akyat sa bundok para sa kanyang mga magulang at pagkatapos ay isinama ang dalawa upang umakyat sa bundok. Pumayag si Deokchul na makipagsabayan sa kanyang anak na babae, ngunit napansin ito ng kanyang asawa. Alam ng asawa na nahihirapan si Deokchul at tinutukoy din niya kung tama ba ang kanyang ginagawa. Habang wala si Deokchul sa dance studio, nadama ng lahat ang kakaiba, lalo na si Chairok. Naalala niya ang tawag ni Deokchul sa kanya para gisingin siya. Nang pumunta si Chairok sa bahay ni Deokchul upang magpaliwanag, nakita niya ang buong pamilya na masaya. Isinantabi ni Chairok ang kanyang intensyon at umalis, ngunit sa daan, nakita niya si Hobyum. Kahit walang tulong ni Deokchul, nanggugulo pa rin si Hobyum kay Chairok. Gayunpaman, hindi natakot si Chairok at komportable siyang sinabi kay Hobyum na gusto niyang maging mananayaw, sumali sa malalaking kompetisyon at tumayo sa entablado ng Paris Opera House. Samantala, walang pag-asa si Hobyum dahil palagi niyang sinisisi ang ama ni Chairok sa lahat. Mariing sinabi ni Chairok na pagkatapos buwagin ng kanyang ama ang football team, walang mapupuntahan si Hobyum dahil sa sarili niyang kakulangan. Ang mga salita ni Chairok ay hindi sinasadyang totoo na ikinagalit ng husto ni Hobyum. Gayunpaman, pinayagan niya pa rin itong umalis. Palapit na ang huling panayam at kinakabahan si Eunho habang inihahanda ang nilalaman ng panayam. Pumunta ang manager upang purihin si Eunho at pinahahalagahan niya ang mga mungkahi ni Eunho para sa restaurant. Dahan-dahang gumaan ang pakiramdam ni Eunho, ngunit sa kabilang panig, nanggugulo pa rin ang isa pang manager kay Eunho dahil sa kanyang sariling disease. Tumawag ang asawa ni Deokchul sa panganay na anak na lalaki at sinabing sumuko na ang kanyang ama sa pagsasayaw. Sa wakas ay gumaan ang pakiramdam ni Sungsan at sinabing uwi siya pagkatapos ng trabaho. Sa pahintulot ng kanyang anak na lalaki, sinabi ng asawa kay Deokchul na pupunta siya para bumili ng mga sangkap para sa hapunan. Gayunpaman, si Deokchul ay nag-iisang nakaupo sa bakuran at bumuntong hininga. Inilabas niya ang kanyang damit sayaw sa balet na gustong isuot sa huling pagkakataon. Ngunit sa sandaling iyon, ang panganay na anak na lalaki ay umuwi at nakita ang kanyang ama na nakasuot ng damit sayaw sa balet na ikinahiya niya. Lumaki ang tensyon at ibinunyag ng panganay na anak na lalaki ang kanyang mahihirap na taon. Mayroon din siyang sariling mga pangarap, ngunit isinuko niya ang lahat para sa kanyang mga kapatid. Kinuha niya ang pasanin ng buhay upang bigyan ang kanyang ama ng kapayapaan at komportableng pamumuhay. Bakit kailangang baliwalain ng ama ang pamilya para lang sa personal na kaligayahan? Bumalik ang ina at narinig ang panganay na anak na sinisisi ang ama gamit ang mga salita ng pagrereklamo. Agad niyang ibinato ang pagkain sa ulo ng kanyang anak. Walang karapatan ang mga anak na kausapin ang kanilang ama ng ganyan. Noon lamang niya naipunto na sa loob ng maraming taon, patuloy na nagtatrabaho ng masipag si Deokchul upang mapanatili lamang ang pamilya na mabuhay ng mas mabuti. Limitado ang maibibigay nila sa kanilang mga anak, ngunit hindi ito kasalanan ng mga magulang. Ginawa nila ang lahat upang maibigay ang pinakamahusay para sa kanilang mga anak. Ngayon, matagumpay na ang panganay na anak na lalaki. Ang mga magulang ay laging nakararamdam ng pagsisisi sa nakaraan. Dapat ba nilang sisihin ang kanilang sarili sa harap ng kanilang mga anak, sundin ang gusto ng kanilang mga anak, at mabuhay para lamang sa kanilang mga anak? Sa wakas, naipahayag din ng asawa ang kanyang saloobin, ngunit ang mga salitang ito ay nagpaiyak sa kanilang tatlo. Ito ang pamilya. Madalas tayong humingi sa ating pamilya, ngunit nakalimutan na natin ang mga bagay na ibinigay nila sa atin. Kinabukasan, habang nag-aalmusal, nagsalita ang asawa at sinabing hayaan na si Deokchul na ituloy ang gusto niyang gawin. Lubos na natuwa si Deokchul nang marinig niya ang mga salitang ito. Bumalik siya sa imahe ng kaligayahan at magaan ang loob na nagpunta sa ballet practice. Nang umalis si Deokchul sa bahay at makita ang kanyang maliit na kotse, naisip niya na hindi pa siya nakakapaghanda ng regalo para sa kanyang apo na si Eunho. Nagpasya siyang ibigay ang kotse na 30 taon niyang ginamit sa kanyang apo. Hiniling ni Deokchul kay Chairok na ihatid ang kotse sa kanyang apo. Ngunit simula nang magkaroon ng lisensya si Chairok, hindi pa siya nagmamaneho sa kalsada. Sa daan, patuloy silang nagtatalo tungkol sa pagmamaneho, ngunit sa wakas ay nakarating sila sa harap ng apo. Katatapos lang ni Eunho ng kanyang huling panayam at agad siyang pumunta upang makita ang kanyang lolo. Sumunod sa tagubilin, lumabas si Chairok sakay ng maliit na kotseng may nakakabit na pulang laso sa harap ni Eunho. Para kay Eunho, ang ikinagulat niya ay hindi ang maliit na kotse ni Deokchul, kundi ang paglabas ng driver na si Chairok. Noon lamang nalaman ni Deokchul na matagal nang magkakilala ang dalawang ito, at naunawaan din ni Chairok na ang lalaking binanggit ni Eunho ay si Deokchul mismo. Ito ay tiyak na isang himalang tadhana.
Nakita ni Deokchul na napakagandang tingnan nilang dalawa, kaya nagpursige siyang mamagitan. Bilang pasasalamat, nagpa siya si Eunho na imbitahan siyang kumain sa susunod na araw, na nagkataong huling araw na rin ng part-time job ni Chaerok. Nagpa siya siyang huminto sa trabaho para mag-focus sa kompetisyon sa pagsasayaw. Naghanda silang tatlo para magdiwang ng magkasama. Sa araw ng kanilang pagkikita, nagbihis ng maayos at elegante sina Deokchul at Chaerok at sabay na pumunta sa restaurant. Pagdating nila sa restaurant, nagulat sila nang marinig ang hindi inaasahang balita. Hindi nakapasa si Eunho sa huling panayam at natanggal. Lumapit siya para tanungin ang manager ng restaurant kung bakit siya binigyan ng mababang marka. Upang magkaroon ng pagkakataong lumipat mula sa pagiging intern patungo sa regular na empleyado. Pumayag siyang tumanggap ng karagdagang trabaho para mapaluguran ang kanyang supervisor. Ngunit ang resulta ay hindi inaasahan. Hindi niya inakala na sasagutin siya ng babaeng ito nang may pagmamayabang na, maaari kang tumanggi kung ayaw mo, pinilit ba kita. Nang marinig niya ang mga walang katuturang salitang iyon, hindi nagpadaig si Eunho at nagpahayag ng kanyang pagkagalit habang ang babae ay nagmamalaki. Hindi sinasadyang nasaksihan ni Deokchul ang eksenang ito. Hindi inaasahan ni Eunho na makikita niya ang kanyang lolo dito. Kaya agad siyang umalis sa restaurant nang hindi pinapansin si Deokchul at si Chaerok. Agad siyang sinundan ni Chaerok at naiwan si Deokchul nang nag-iisa sa restaurant. Pagkaalis ni Eunho, patuloy pa ring nagsasalita ng masama at walang pagpipigil ang kabilang manager. Inakusahan niya itong umabuso sa kapangyarihan at sinamantala ang isang kabataang nagsisimula pa lang sa karera at naaawa siya sa henerasyon ngayon. Anya, sapat na para sa mga matatanda na turuan ang mga kabataan na maging responsable at masipag sa buhay, ngunit hindi ganoon ang mundo sa labas. Laging may mga taong tulad niya na pumipigil sa motibasyon ng kabataan at humahad lang sa kanilang pag-unlad. Nagulat ang mga empleyado sa labas nang marinig nilang sinabi ni Deokchul ang mga bagay na ito. Hinabo ni Chaerok si Eunho, ngunit hindi niya alam kung paano siya aaliwin. Sa halip, nagsalita muna si Eunho at tinanong si Chaerok kung alam niya ang tungkol sa mga taong tumatakbo sa treadmill na kahit gaano katagal tumakbo, nananatili pa rin sila sa lugar na iyon. Kasalukuyang hinaharap ni Eunho ang ganoong mahirap na sitwasyon. Mula pa noong elementarya, high school, hanggang sa kolehiyo, palagi siyang tumitigil sa isang lugar at hindi na makaabante. Akala pa ni Eunho ay hindi siya katulad ni Chaerok, ngunit sa totoo lang ay hindi rin siya naiiba kay Chaerok. Naiintindihan ni Chaerok ang nararamdaman ni Eunho dahil sa pilitan din siyang pinag-aral ng football ng kanyang ama sa loob ng 13 taon. Sa loob ng 13 taon, tumatakas si Chaerok araw-araw, ngunit nahuhuli siya ng kanyang ama at muling tumatakas at ang walang kabuluhang siklo ng mga pagkilos na ito ay tumagal hanggang sa makilala niya ang sining ng ballet. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Chaerok na ang ballet ang nagdudulot ng pinakamalaking kaligayahan sa kanya. Nang makuha niya ang layunin, gusto ni Chaerok na maranasan ang pakiramdam ng paglipad at pagtayo sa entablado. Kaya, sapat na ang makita kung ano ang nagpapasaya sa kanya at ang proseso ng paghahanap ay maaari lamang umasa sa sarili niyang pagsisikap at walang sinuman ang makakatulong sa kanya. Sa kabilang banda, sumabog ang pamilya ni Eunho nang malaman nilang nabigo si Eunho sa panayam upang maging opisyal na empleyado sa kumpanya. Pagka-uwi pa lang, sinigawan na siya ng kanyang ama. Labis siyang napagod dahil dito, ngunit inayos na ni Sungsan ang lahat para kay Eunho bago pa man. Binuo niya ang schedule ng pampublikong recruitment ng mga negosyo para sa ikalawang kalahati ng taon. Nagpa siya si Eunho na labagin ang desisyon ng kanyang ama at harapin ng direkta ang sitwasyon. Bago pa makapag-react si Sungsan, tumalikod na si Eunho at sinisi ang kanyang mga magulang na sinasabing hindi nila siya naiintindihan at alam lang nila na hilingin siyang magsikap ng walang konkretong direksyon. Nagalit si Sungsan na nagsasabing lahat ay dumaan sa mga bagay na ito, kaya bakit kakaiba si Eunho? Seryosong tinanong ni Eunho ang kanyang mga magulang, alam ba ninyo kung bakit ayaw kong kumain ng kimbap? Mula pa noong bata, nagsimulang tumakbo si Eunho sa pagitan ng mga cram school at wala siyang oras para kumain at ang tanging makakain niya ay kimbap sa kotse ng kanyang ina. Mula elementarya hanggang kolehiyo. Ayaw nang mamuhay ni Eunho ng walang layunin. Gusto niyang maghanap ng isang bagay na magpapasaya sa kanya. Ngunit ang paghahanap ng nagpapasaya sa kanya ay medyo mahirap. Inabot si Chaerok ng 13 taon upang mahanap ito. Nagpadala si Chaerok ng text message upang hikayatin si Eunho na nagpapalakas ng loob sa kanya na magsikap. Ngunit nalilito si Eunho at hindi alam kung aling direksyon ang dapat niyang pagsikapan. Hindi niya mahanap ang kanyang daan. Nang lumabas si Eunho ng bahay, nakita niya ang kanyang lolo na tinutulungan siyang linisin ang kotse. Sinabi ni Deokchul sa kanyang apo na hanggang doon lang ang maitutulong niya kay Eunho at inaliw ang kanyang apo na lilipas din ang lahat. Ito ang karanasan niya sa loob ng 70 taon. Anumang hamon o kalungkutan, hinihintay lang na lumipas ang oras, ito ay magiging mas magaan. Sa isang banda, si Chaerok at Seungjo ay abala sa paghahanda ng video para sa kompetisyon. Sa proseso ng pag-ensayo, maraming pagkakamali si Chaerok. Patuloy na sumisigaw si Seungjo ng stop upang magsimula muli si Chaerok. Sobrang nag-aalala si Chaerok at tila nais ng kanyang isip na matapos na ito ng mabilis. Hindi maintindihan ni Seungjo kung bakit siya nag-aalala ng ganoon. Dahil abala
nahihiya si Chairok sa pag-ensayo at hindi niya matuturuan si Deokchul. Tanging si Deokchul lamang ang makakapag-ensayo ng mag-isa sa dance studio at nagkataong nakita niya ang orthopedic doctor na naghahanap kay Chairok. Napansin ng doktor na tila hindi pantay ang balakang ni Deokchul. Tinulungan siyang masuri at nagbabala na kung hindi ito maagapan, hindi matutukoy ang mga kahihinatnan. Sa edad ni Deokchul, ang masyadong mabilis na pag-ensayo ay maaaring magdulot ng permanenteng pinsala. Si Deokchul ay nahulog din sa isang siklo ng pagkabalisa. Makakawala ba silang dalawa sa sitwasyong ito? Mag-isa siyang nag-ensayo sa dance studio, papalapit na ang kompetisyon at lumalaki ang pressure kay Chairok. Sa sandaling ito, nakatanggap si Chairok ng tawag mula sa kanyang kaibigan. Ipinagbigay alam ng kaibigan na malapit na siyang mag-enlist. Nagulat si Chairok, ngunit sa katotohanan, lalo itong nagpalala sa pressure kay Chairok. Kinabukasan, si Deokchul ay sabik na naghanda upang umalis ng bahay. Dahil inimbitahan siya ni Chairok na manood ng performance ngayon. Ito ay isang bihirang pagkakataon. Bago siya umalis ng bahay, natuklasan ni Deokchul na nakalimutan niyang dalhin ang kanyang cellphone. Tinulungan siya ng kanyang asawa sa paghahanap at natuklasan niya na nasa harap niya lang ang cellphone ni Deokchul. Hindi niya maintindihan kung bakit nandoon ang cellphone. Sa dance studio, hindi pa rin nasiyahan si Seungjo sa pagsasanay ni Chairok. Pagkatapos ng practice, si Deokchul lang ang nakatayo doon para palakasin ang loob ni Chairok. Pinabayaan ni Seungjo ang ibang mga mananayaw na mag-perform habang nakatayo si Deokchul sa isang tabi at natututo ng mga galaw. Pagkatapos, hiniling ni Seungjo kay Chairok na tulungan siyang matutunan ang mga galaw ng ibang mga mananayaw. Dahil dito, sumabog si Chairok. Abla siya sa kompetisyon at maliit na bagay lang na hindi tumulong si Deokchul, ngunit nagdulot ito ng inis sa kanyang puso. Pagkatapos magsalita, umalis si Chairok. Nilapitan ni Seungjo si Deokchul upang kausapin. Akala ni Seungjo nagsawa na si Deokchul sa basic training at gusto na niyang matuto ng mas mahihirap na galaw. Ang pagkabalisa ni Deokchul ay nakaapekto rin kay Chairok. Sinabi ni Seungjo kay Deokchul na kung ipagpapatuloy niya ang pag-aaral ng mga teknik nang hindi nagbibigay diin sa basic, paalisin siya sa klase. Kung hindi maiiwasan ang hirap, mapipilitang umalis si Deokchul. Napagtanto ni Deokchul ang kanyang problema, ngunit ang kanyang pagkabalisa ay hindi dahil sa hindi niya nais matuto ng mga pangunahing teknik, kundi dahil natatakot siyang maubos na ang kanyang oras. Gayunpaman, anuman ang isipin ni Deokchul, ang pinakamahalagang gawain ay ang kompetisyon ni Chairok. Hindi niya dapat maapektuhan ang damdamin ni Chairok. Kinabukasan, si Deokchul ay nakatayo sa harap ng pinto ng dance studio, ngunit hindi naglakas loob na pumasok dahil sinabi ni Chairok noong nakaraang araw na kung hindi niya siya tatawagan, hindi na niya kailangang pumunta sa studio. Si Deokchul ay nanonood ng video at nag-aaral ng mag-isa sa hagdanan nang makita siya ni Seungjo. Ipinagbigay alam ni Seungjo kay Chairok na si Deokchul ay nasa hagdanan. Naiinis si Chairok, hindi niya maintindihan kung bakit kailangang magsikap ng ganoon si Deokchul at gugulin ang lahat ng kanyang oras sa pagsasanay. Ibinuhos ni Chairok ang kanyang galit kay Deokchul. Hindi siya profesional na mananayaw, hindi na kailangang maging seryoso, sapat na ang mag-enjoy. Sinabi ni Deokchul kay Chairok na hindi siya nag-aaral ng sayaw para mag-enjoy, may sarili siyang layunin. Pagkatapos magsalita, umalis si Deokchul, naiwan si Chairok na nalulula at hindi alam ang gagawin. Sinisi ni Seungjo si Chairok at sinabing hindi siya dapat mag-focus lamang sa pagsasayaw at hindi dapat saktan ang tapat na puso ni Deokchul dahil dito. Kahit na dahil masama ang kanyang sayaw, ibinunton niya ang kanyang galit kay Deokchul. Sinabi ni Seungjo na mag-sorry siya agad. Nagpunta si Eunho sa isang bar ng isang senior upang uminom at hindi sinasadyang nakita niya ang kanyang tiyuhin. Tinanong ni Eunho ang kanyang tiyuhin kung nagsisisi ba siyang iniwan niya ang trabaho niya bilang doktor. Sabi ng tiyuhin na lagi niyang dala-dala ang tsinelas sa operating room para ipaalala sa sarili niya ang amoy ng dugo sa operating room, isang karanasan na ayaw na niyang ulitin. Gayunpaman, minsan gusto niyang bumalik sa ospital. Sa pamamagitan lamang ng kalooban, minsan nanginginig, minsan matatag, nagpatuloy pa rin siya sa gitna ng mga paghihirap. Pagkatapos, habang nanonood ng isang dokumentaryo, nakita ng tiyo ang bagong nakilala niya kung ano ang gusto niyang gawin. Nagtanong si Eunho sa kanyang tiyo, kaya masaya ka ba ngayon? Nagbigay ng kumpirmadong sagot ang tiyo. Nagtaka si Eunho kung kailan niya mahahanap ang magpapasaya sa kanya. Sa daan pa uwi, nakita niya ang kanyang lolo na mukhang malungkot. Sa pag-iisip na ngayon sana ang oras ng pagsasanay sa ballet, ngunit narito ang lolo. Tumawag si Eunho kay Chairok na naghahanap kay Deokchul. Nakatanggap ng balita si Chairok at mabilis na tumakbo. Pagkakita sa kanyang apo, itinago ni Deokchul ang kanyang kalungkutan. Tinanong ng kanyang apo ang tungkol sa pag-aaral ng ballet. Ipinakita ni Deokchul ang mga galaw na bago lang niyang natutunan. Ikinagalak naman ni Chairok ang kanyang pagdating. Humingi ng tawad si Chairok kay Deokchul at nagkabati sila tulad ng dati. Bumalik silang magkasama sa practice room. Hindi pa rin naging maganda ang pagsasanay ni Chairok dahil sa sobrang pag-ensayo nasugatan ang kanyang mga binti. Sa sandaling siya ay lubos na walang magawa, biglang tinulungan siya ni Deokchul na maglagay ng band-aid at hinaplos ang nasugatan niyang mga binti. Inalo siya na ginawa niya ang kanyang makakaya, tiyak na magkakaroon ito ng resulta. Sa araw ng pagpapahayag ng resulta ng paligsahan,
isahan, inimbitahan ni Deokchul si Chairok sa kanilang bahay para maghapunan. Sa mahalagang araw na ito, gusto ni Deokchul na makasama si Chairok. Hindi niya gusto na harapin niya ang lahat ng mag-isa. Sabay-sabay silang tatlo na kumain, ngunit si Chairok ay patuloy na nakatutok sa kanyang telepono. Pagkatapos kumain, sinabi ni Deokchul sa kanya na matulog na, magpahinga ng mabuti. Sinabi pa ni Chairok na baka hindi siya makatulog. Ngunit pagkasabi pa lang niya, nakatulog na si Chairok ng mahimbing hanggang sa gumabi. Kaya pala hindi siya nakatulog sa tanghali. Pagkagising niya, natakpan na ng dilim ang kalangitan. Kahit hindi pa nakakatanggap ng abiso na napili, naghanda na ng hapunan para kay Chairok ang mag-asawang Deokchul. Nang matapos ang hapunan, nagpasalamat si Chairok at umalis. Sa buong araw na ito, patuloy niyang inaalala ang mga araw na kasama pa niya ang kanyang mga magulang. Sinabi ni Deokchul kay Chairok na kung gusto niyang makita ang kanyang ama, kailangan niyang makipag-ugnayan dito. Matutuwa ang kanyang ama na makatanggap ng tawag mula kay Chairok. Sa sandaling ito, nakatanggap si Chairok ng abiso na siya ay napili. Kahit na inaasahan na ito ni Deokchul, masayang-masaya pa rin siya para kay Chairok. Pagsapit ng gabi, kailangan ni Chairok na mag-isip ng matindi. Sa huli, tinawagan niya ang kanyang ama upang sabihin na nakapasa siya sa kwalifikasyon. Medyo malamig pa rin ang reaksyon ng ama, ngunit sa kaloob-looban, masaya siya at naramdaman niyang napakahusay ng kanyang anak. Pagkatapos ng tawag, naghanda si Chairok na umuwi. Sa sandaling iyon, nakita niya si Hobiom, isang hindi inaasahang bisita. Nang makita si Chairok na masaya, nagalit si Hobiom at inisip na lalong nagiging kahabag-habag ang kanyang buhay, habang si Chairok naman ay namumuhay ng isang bagong buhay. Pinayuhan ni Chairok si Hobiom na huminto, kalimutan ang walang kabuluhang inggit at magsimulang muli. Bumalik sa paborito niyang football field. Nang marinig ang football field, tuluyan nang nalugmok ang diwa ni Hobiom. Isang suntok, natumba si Chairok sa hagdanan nang makita si Chairok na nakaupo, masakit na nakahawak sa kanyang binti. Nagulantang din si Hobiom. Puno ng pagkakasala ang kanyang puso, inabot niya ang kanyang kamay upang tulungan si Chairok na tumayo, ngunit biglang dumating si Deokchul. Nang makita si Chairok na natumba sa hagdanan, nagmadali siyang tulungan siya at dinala sa ospital na espesyalista sa buto. Sabi ng doktor, walang pinsala ang tuhod, ngunit may bali at napinsala ang litid ng bukong-bukong, kaya kailangan siyang lagyan ng benda. Nabalitaan ni Seungjuo, kaya pumunta siya sa ospital. May isang buwan na lang bago ang kompetisyon, paano matatanggap ang sitwasyong ito? Sinisisi ni Deokchul ang kanyang sarili, pakiramdam niya ay hindi niya inalagaan ng mabuti si Chairok. Bago nito, hindi rin dapat siya nagsabi ng mga bagay na ikinagalit ni Hobiom sa bilyaran. Kaya, ibinuhos niya ang lahat ng galit kay Chairok. Ibinalik ng maglolo si Chairok sa bahay. Gusto niyang manatili para alagaan si Chairok, ngunit gusto lang niyang mapag-isa. Pagkaalis ni Deokchul at Seungju, sa wakas ay sumabog ang damdamin ni Chairok. Ito ang kompetisyon na matagal na niyang inaasam. Hindi ka panipaniwala na isang trahedya ang nangyari sa napakahalagang oras. Hinanap ni Deokchul si Hobiom sa bilyaran, nakita siyang nag-iisang nakaupo sa hagdanan. Akala ni Hobiom ay dumating si Deokchul para pagalitan siya. Ngunit inalo niya si Hobiom na naranasan din niya ang mga panahong ganoon. Noong araw, nagtrabaho siya ng husto para suportahan ang kanyang pamilya. Bawat araw ay humaharap sa mga kabiguan. Ngunit napagtanto niya na ang mga kaibigan sa paligid niya ay nabubuhay ng mas mahusay kaysa sa kanya. Sa kabila ng pagmamalasakit ng kanyang mga kaibigan, sinagot niya sila ng masasamang salita. Sa katunayan, hindi mali ang sinabi ng mga kaibigan, sadyang masyadong masikip ang damdamin ni Deokchul noong panahong iyon, ang kakulangan ng emosyon ang nagtulak sa kanya na magreaksyon ng marahas, at hindi tumanggap ng anumang salita mula sa sinuman. Kung mawawalan si Chairok ng pagkakataon na lumahok sa kompetisyong ito, si Hobiom ay sangkot din sa insidenteng ito. Inakala ni Hobiom na idedemanda siya ni Deokchul, kaya galit siyang umalis. Sinabi ni Deokchul kay Hobiom na maaari rin siyang magtagumpay at hindi na dapat pang mamuhay ng walang direksyon. Sa kaibuturan ng kanyang puso, alam ni Deokchul na nang saktan niya si Chairok, naramdaman ni Hobiom na sinisisi niya ang sarili. Kung hindi siya upo ng nag-iisa sa hagdanan. Inihanda na ng asawa ni Deokchul ang isang malaking kaldero ng sabaw ng buto para kay Chairok. Naghanda si Deokchul ng saklay para kay Chairok, at naghanda rin silang dalawa ng karagdagang pagkain para sa kanya sa loob ng ilang araw. Gusto niyang manatili para alagaan si Chairok, ngunit kinailangan siyang umalis, ngunit kahit ang maikling pagbisita na iyon ay labis na nagpasaya kay Chairok. Nalungkot ang guro dahil sa pinsala ni Chairok. Sa sandaling malinaw ang layunin ni Chairok, kailangan niyang harapin ang hindi inaasahang aksidente. Para sa kanya, isa na naman itong hamon. Sa harap ng tanawin ni Seungjuo na sinisisi ang sarili, nakita ni Yoon Sori na hindi na siya mapagmataas tulad ng dati. Ngayon, para na siyang isang guro. Pinaalalahanan siya ni Yoon Sori na huwag magpapakita ng pagkabalisa sa harap ni Chairok. Gamitin ang pagtatasa sa halip na pagkabalisa. Gamitin ang pagpapasya sa halip na aliw. Iyon ang paraan na dapat gawin ng isang guro. Sa kumpanya, naghanda ang ina ni Yoon Ho ng banner na humihikayat sa lahat na bigyang pansin ang pagpapayo sa psikolohiya. Agad siyang binuhusan ng kanyang asawa ng malamig na tubig. Hindi solusyon ang paglalagay ng banner sa problemang ito. Sa halip, pinayuhan naman ng asawa si Sungsan na umuwi. Mula nang suportahan ng ina si Deokchul sa pagsasayaw ng ballet, hindi
Hindi na umuwi si Sungsan. Nakaupo si Chairok sa bahay nanonood ng mga video ng sayaw. Gusto niyang subukang ibaba ang kanyang paa, ngunit nabigo. Dumalaw ang mga kaibigan kay Chairok, sinabi niya ang nasa kanyang isip. Sa pagkakataong ito, gusto talaga ni Chairok na maging mahusay ang pagganap. Ito rin ang unang pagkakataon na nagkaroon siya ng ganitong matinding intensyon. Ngunit hindi sang-ayon ang langit na sugatan siya sa pinakamahalagang sandali. Nang makita si Chairok na nalulungkot, sinabi ni Sejong sa kanya na nagtrabaho sila ng husto, kumita ng pera para mapanood ang laro ng football. Ngunit ang paborito nilang football star na si Messi ay hindi nakapuntos. Hindi rin makakapuntos si Messi sa lahat ng sitwasyon, ngunit hindi siya kailanman nawala ng pag-asa. Kaya, hindi rin dapat malungkot si Chairok. Pagkatapos magpaalam kay Chairok, hinanap ni Sejong si Hobyum upang ipaghiganti si Chairok. Ngunit hindi siya kalaban ng mag-isa. Sa panahon ng pahinga ni Chairok, si Deokchul ay patuloy na naglilinis ng practice room. Nakita ni Sejong ang lahat ng ito at nakadama ng pagkakasala. Sinabi ni Sejong sa kanya na huwag nang linisin ang practice room, ngunit sinabi naman niya na ginagawa niya ito dahil gusto niya. Nagtanong siya, hindi ba siya magpa-practice ngayon? Sumagot siya na dahil nagpapahinga si Chairok, hindi siya nagpa-practice. Biglang nag-alok si Sejong na turuan si Deokchul na sumayaw. Pagkatapos niyang magsalita, dumating si Chairok sa practice room. Nagbiro si Chairok, sino ang nagbigay pahintulot kay Sejong na magturo kapalit niya, at sinabi niya, pinagtataksilan ba siya ni Deokchul? Maniniwala ba siya kung palalayasin siya niya? Nang makita niyang nasugatan si Chairok, ay gusto niyang tumanggi, ngunit sinabi ni Chairok na ang patuloy niyang pagtuturo sa kanya ng sayaw ay hindi lang para sa kanya, kundi para rin sa sarili niya. Hiniling ni Chairok sa guro na kumuha ng upuan para sa kanya, at bukod pa roon, kailangan din niya itong ipagtimpla ng kape. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Chairok na pilitin ang guro na magtrabaho. Paano naman palalampasin ni Chairok ang ganoong mahalagang pagkakataon? Nag-aalala si Eunho sa bar ng kanyang senior, nakikita ang kanyang mga kaibigan na patuloy na sumasali sa malalaking kumpanya, ngunit ayaw na niyang ulitin ang nakaraan. Puno ng pagkakasalungatan ang kaluluwa ni Eunho, pumayag ang senior na tulungan si Eunho na maghanap ng part-time na trabaho. Umalis si Eunho sa bar, tumingin sa asul na kalangitan pagkatapos ng mahabang panahon. Bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa kanyang lolo. Umaasa ang kanyang lolo na sa panahong ito ay masundo ni Eunho si Chairok. Pumayag si Eunho, inihatid ni Eunho si Chairok pauwi. Tinanong ni Chairok si Eunho kung nahanap na ba niya ang kanyang sagot. Sumagot si Eunho na hindi pa, ngunit nang umalis siya ng bahay kanina, nakita niya ang malalim na asul na kalangitan at ang kanyang kalooban ay biglang sumaya. Sa katunayan, ang kaligayahan ay hindi kailangang maging isang malaking pangarap, ngunit maaari rin itong maliliit at tiyak na bagay sa buhay. Pagdating nila sa bahay, nakita nila ang kotse ni Yaong-il, kaibigan ni Chairok. Tiningnan niya silang dalawa nang may pagtataka. Sinabi ni Chairok kay Eunho na mauna na siya. Magpapaliwanag na lang siya kay Yaong-il mamaya. Pag-uwi, nang makita ang mukha ni Yaong-il na puno ng sakit, tinulungan siya ni Chairok na gamutin ang sarili. Tingnan mo ang dalawang kaibigan na ito, ang isa ay baldado, ang isa ay may kapansanan, hindi mo na masabi. Umuwi ang pamilya ng panganay na anak na lalaki. Pinayuhan siya ng asawa na huwag panatilihin ang masamang relasyon sa kanyang mga magulang, huwag saktan ang puso ng matatanda. Balang araw, kapag iniwan siya ng kanyang mga magulang, mararamdaman niya ang pagsisisi. Naramdaman din ni Sungsan na tama ito at bumalik upang bisitahin ang kanyang mga magulang. Nakita niya si Eunho na kagagaling lang at silang dalawa ay tahimik. Nagreklamo si Sungsan tungkol sa pag-ugali ng kanyang anak na babae na ayaw magpatalo. Bumalik siya sa bahay ng kanyang mga magulang at umupo sa kanyang sariling sofa. Humingi siya ng tawad sa kanyang ina at nagbigay sa kanya ng kaunting pera para kumain ang kanyang mga magulang ng masarap na pagkain sa kanilang anibersaryo ng kasal. Sinabi ng ina na ayaw niya, ngunit ang kanyang katawan ay napakatapat. Pauwi, nakita ni Sungsan ang kanyang ama na dumadaan. Naglakas loob siyang bumaba ng sasakyan at bumati sa kanyang ama na nagparamdam sa ama na mas panatag at komportable. Sinundan ng panganay na anak ang papalayo na likod ng kanyang ama at ang kanyang kalooban ay komplikado. Sa katunayan, walang malaking salungatan sa pagitan ng mga magulang at mga anak. Noong bata pa sila, ang mga magulang ang unang sumuko. Kapag tumanda na ang mga magulang, ang mga anak ay maaaring magbigay ng kaunti. Sa wakas, dumating ang araw para tanggalin ang cast. Nakatapak na si Chairok sa lupa, ngunit kailangan niya ng madalas na paggamot at rehabilitasyon. Nang sumasayaw, hindi na komportable si Chairok tulad ng dati. Nag-aalala ng husto si Seungjo dahil dito. Inakala din ni Deokchul na lubusan nang gumaling si Chairok nang makita siyang sumasayaw. Ngunit sinabi ng guro na gumamit si Chairok ng painkiller at gusto niyang umuwi at magpahinga. Gayunpaman, tumanggi si Chairok dahil ayaw ng guro na wakasan ni Chairok ang kanyang karera sa sayaw pagkatapos ng unang kompetisyon. Sa kasalukuyan, tila si Chairok ay eksaktong katulad noong siya ay estudyante pa ng guro. Noong una, sinabi din ng dating asawa niya ang eksaktong parehong mga salita sa kanya. Dati, hindi niya pinansin ang sakit, patuloy siyang sumasayaw at dumaan sa mahihirap na panahon nang mapalitan siya. Nagbanta pa nga siya na kung papalitan siya, mag-iisip siya para sa sarili niya. Dahil sa kanyang pagmamataas
mataas kaya siya narito at nagtuturo. Ayaw ni Seungjo na maging katulad niya si Chaerok. Ngayon, may day off sana si Deokchul, ngunit nag-aalala siya kay Chaerok at naghandang bumisita. Gayunpaman, tinawag siya ng kanyang asawa pa uwi dahil anibersaryo ng kasal nila ngayon. Sa loob ng maraming taon, hindi nakalimutan ni Deokchul ang anibersaryo. Nagulat din si Deokchul, hindi niya nakakalimutan ang anibersaryo, ngunit ngayon ay nakalimutan niya. Magkasamang kumain ang mag-asawa, sinubukan ni Deokchul na pasayahin ang kanyang asawa upang makabawi sa mahihirap na taon. Nag-alok si Deokchul na magpakuha ng litrato upang itala ang mahahalagang sandali. Tapos na ang photoshoot, nagtungo ang mag-asawa sa aquarium, ang lugar na pinakagusto puntahan ng asawa. Ibinahagi ng asawa ang mga larawan mula sa aquarium sa group chat ng pamilya, ngunit walang nag-reply. Ito ay nagdulot ng pagkadismaya sa kanya. Sa sandaling ito, ang panganay na anak na lalaki ay inaayos ang problema sa sofa sa counseling room. Ang anak na babae ay naghahanda ng suite para sa kanyang asawa na papasok sa kolehiyo. At ang bunsong anak ay nasa ospital at naghahanap ng kanyang documentary film partner. Kahit si Eunho ay naghahanda na para sa interview sa lugar na inirekomenda ng kanyang senior. Walang oras ang lahat para bigyang pansin ang mag-asawa. Pagod na ang mag-asawa, bumili si Deokchul ng inumin at candy para sa kanyang asawa. Sa daan, nakita niya ang isang maliit na batang babae na naligaw mula sa kanyang ina. Nais tulungan ni Deokchul ang batang babae, ngunit hindi niya inaasahang naglakad siya ng malayo at hindi na makita ang daan pabalik. Magsasara ang aquarium ng -8, hindi na makapaghintay ang asawa niya kay Deokchul, hindi niya makontak ang kanyang mga anak sa telepono. Magagamit lang niya ang telepono ni Deokchul para tawagan si Chaerok. Samantala, nakita niya ang mga taong umaalis sa aquarium at si Deokchul ay nakanganga. Si Choi Hainam ay tumawag kay Chaerok sa telepono. Agad namang pumunta si Chaerok sa aquarium. Humingi ng tulong si Hainam sa mga kawani, ngunit sa security camera ay wala pa ring bakas ni Deokchul. Nag-imbestiga si Chaerok ng ilang ikot sa paligid ng aquarium, ngunit walang nakita. Malapit nang sumuko, nakita ni Chaerok ang likod ni Deokchul sa aquarium. Galit na lumapit si Hainam sa kanyang asawa. Hindi niya maintindihan kung bakit naligaw siya sa loob ng maraming taon. Nanahimik si Deokchul. Nang umalis sila, napansin ni Deokchul na hindi maganda ang mukha ni Chaerok. Palagi siyang nakakaramdam na may nangyayari. Bumalik si Chaerok sa practice room, iniisip ang payo ng guro ngayon. Minumungkahi na itigil niya ang kompetisyon. Si Eunho, sa pamamagitan ng rekomendasyon ng kanyang senior, ay naging isang trainee sa broadcast room. Hindi masaya ang kanyang ama, iniisip na hindi dapat sayangin ni Eunho ang kanyang oras sa hindi formal na internship na ito. Gusto ni Eunho na hanapin ang magpapasaya sa kanya. Pagdating sa broadcast room, isinasagawa ang morning news broadcast. Sinabi ng senior kay Eunho ang tungkol sa kanyang pangunahing saklaw ng trabaho. Kailangan niyang pumunta sa broadcast room bago magnegatibo 8 ng umaga araw-araw. Pagkatapos ay makikinig at ipoproseso ang mga mensahe ng nakikinig, pamahalaan ang guestbook, i-print ang script at iba pang pangunahing gawain. Kasama sa kanyang mga tungkulin ang paghahatid ng tsaa at tubig sa tagapagbalita. Medyo nagduda si Eunho, tama ba ang desisyon niya? Maagang dumating si Deokchul sa practice room, naghandang mag-aral ulit ng mga pangunahing galaw bago dumating si Chaerok. Samantala, nag-aatubili pa rin si Chaerok sa mungkahi ng guro. Sinubukan niyang gumawa ng ilang galaw ng sayaw, ngunit hindi pa rin niya magawa ng tama ang mga ito. Bukod pa rito, naubos na rin ang kanyang painkiller. Nakita ng espesyalistang doktor si Chaerok at pinayuhan siyang itigil na ang pagsasanay. Tumanggi siyang magbigay ng reseta para sa kanya. Sa practice room, si Seungjo ay nakaupo sa opisina at naghihintay kay Chaerok. Alam ng guro na hindi pa sumusuko si Chaerok. Samantala, walang alam si Deokchul. Ngunit mula kahapon, napansin niya na palaging malungkot ang mukha ni Chaerok. Sinabi ng dating asawa ni Seungjo na dapat siyang maging mentor sa dance team ng kanyang senior. Gayunpaman, tumanggi siya. Sa kasalukuyan, masyadong abala si Chaerok para magturo ng iba. Nang makita si Chaerok na tinuturuan si Deokchul, napilitan si Deokchul na mamagitan at ilabas si Chaerok sa practice room. Dinala niya si Chaerok sa kanyang bahay. Pagpasok pa lang, ang mga larawan ni Seungjo na sumasayaw ay nasa lahat ng dako. Inisip ni Chaerok na medyo mayabang ang guro na ilagay ang kanyang larawan sa ganoong kapansin-pansing posisyon. Tinanong ni Seungjo si Chaerok kung alam ba niya kung bakit niya pinayagan si Chaerok na walang anumang pangunahing kasanayan na makapasok sa kanyang pribadong practice room. Sumagot si Chaerok na hindi niya alam. Ang dahilan ay mula nang una niyang makita si Chaerok, napansin niya ang kakaiba sa kanya. Iba si Chaerok sa iba, ngunit katulad din ng kanyang sarili. Ang dahilan kung bakit isinabit ni Seungjo ang larawan ay upang laging ipaalala sa sarili. Iyon ang huling ballet performance ni Seungjo. Noong araw, dahil sa kanyang sariling pagpupursige, umakyat siya sa entablado sa kabila ng kanyang pinsala. Dahil dito, hindi na siya nakasayaw pa. Ayaw ni Seungjo na gawin ni Chaerok ang parehong bagay na pinagsisihan niya. Tinitigan ni Chaerok ang maliwanag na larawan na tahimik. Sa practice room, si Deokchul ay nag-iisa pa ring nagpa-practice at pinuri siya ng mga babaeng estudyante sa kanyang pag-unlad. Sa kabilang banda, nagkataong nagkita sina Deokchul at ang kanyang asawa ng kanilang kapitbahay. Naawa ang kapitbahay sa asawa ni Deokchul. Iniisip na nag-aalala siya dahil sa pagbabalet ng kanyang asawa. Sa paningin ng kapitbahay, ang pagsusuot ni Deokchul ng damit pangbalet at pagsasanay sa edad na ito ay hindi seryoso.
Natulan ng asawa ni Deokchul ang kapitbahay. Iginiit na ang balet ay isang uri ng sining at hindi ito naiintindihan ng lahat. Umuwi ang anak na babae, kasama ang grupo ng kanyang manugang na walang positibong epekto. Bumili ang manugang ng masarap na pagkain para ipagdiwang ang kanyang pagkapasa sa universidad. Ngunit hindi siya masaya. Ang kaligayahan ng manugang mula sa pagkapasa sa universidad ay hindi talaga nagpapasaya sa kanyang anak na babae. Nag-aalala siya na nakikita ang kanyang anak na babae na mag-isang sinusuportahan ang pamilya. Umalis si Chairok sa bahay ni Seungjo at nakasalubong ang dating asawa ng guro. Tinanong ni Chairok ang kabilang panig kung ano ang pakiramdam na hindi na makasayaw. Hindi maiisip ni Chairok, bumalik ang isang sandali ng alaala. Nang malaman niyang hindi na niya kailangang sumayaw, siya ay masayang kumain ng isang buong pizza. Hindi na kailangang kontrolin ang kanyang timbang. Iba sila ni Seungjo, may talento at sipag si Seungjo. Samantalang siya ay maisipag lang, hindi niya alam kung ano ang talento. Ngunit ang pagsasayaw ay hindi sapat sa sipag lang. Hindi alam ni Chairok kung may talento ba siya. Nagsimula lang siyang mag-aral ng ballet sa edad na 19, kaya medyo nag-aalala si Chairok. Maikli ang buhay ng isang ballet dancer. Takot si Chairok na hindi sapat ang kanyang oras. Bumalik si Chairok sa practice room. Nagpa-practice pa rin si Deokchul. Sa wakas, sinabi ni Chairok kay Deokchul ang tungkol sa kanyang mga alalahanin. Hindi alam ni Chairok kung magkakaroon pa ba ng pagkakataon sa susunod na pagkakataon kung bibitiwan niya ang kompetisyong ito. Inalo ni Deokchul si Chairok na noong bata pa siya dahil hindi siya nag-ingat habang nagbibisikleta, nabali ang kanyang binti. Sinabi ng doktor na hindi na siya makakapagbisikleta pa, ngunit ang kanyang trabaho ay tagapamahagi ng liham. Paano niya maiiwasan ang pagbibisikleta? Sa panahong iyon, nakita niyang inaalagaan siya ng kanyang pamilya, ngunit hindi pa rin siya sumuko. Kaya, maaari lang si Deokchul na maging positibo sa rehabilitasyon na humakbang ng maliliit. Sa huli, pagkatapos ng isang taon, nakapagbisikleta muli si Deokchul. Kaya, sinabi ni Deokchul kay Chairok, "Wag na huwag kang sumuko, humakbang ka ng paisa-isa, darating ang pagkakataon." Naintindihan ni Chairok ang mahalagang bagay na ito at hinarap ang guro, ipinahayag na aatras na siya sa kompetisyon dahil ayaw niyang mawala ang malaking bagay dahil sa maliit na bagay at maupo bilang manonood habang buhay. Kinabukasan, papunta sa practice room, nakita ni Deokchul ang isang matandang kaibigan. Kinutya ng kaibigan si Deokchul na sa ganoong katanda, nakasuot pa rin siya ng ganoong kahigpit na underwear para sa pagsasayaw. Naramdaman ni Deokchul ang kawalang lakas, kaya pala maging ang kanyang mga kaibigan ay ganito ang tingin sa kanya. Dumating si Deokchul sa practice room at tumayo upang panoorin si Chairok na sumasayaw. Lumiwanag ang kanyang mga mata at sinabi kay Seungjo na talagang bagay ang ballet sa mga kabataan tulad ni Chairok, bakit hindi niya nakita ang kanyang sarili. Naintindihan ng guro ang sakit ni Deokchul habang siya ay nagpa-practice. Nag-aalangan pa rin siya sa kanyang isip kung ititigil na ba niya ang ballet. Ginawa ni Deokchul ang mga galaw na hindi nakatutok, hindi tama ang mga galaw. Sa pagtingin kay Deokchul na nagpa-practice, tinawagan ng guro ang kanyang dating asawa at tinanggap ang trabaho bilang dance group instructor. Dinala ng guro si Deokchul sa dance group kung saan may iba't ibang uri ng mananayaw. Lahat ay nagtipon dito dahil sa pag-ibig sa ballet. Mabilis na ipinaabot ni Chairok ang teknik ng ballet kay Deokchul. Inilabas ni Deokchul ang kanyang maliit na notebook para magtala. Ipinakita ng guro kay Deokchul ang wheelchair ballet performance. Nagtaka si Deokchul paano makakasayaw ng ballet habang nakaupo sa wheelchair. Ngunit pagkatapos mapanood ang pagtatanghal ng mga mananayaw, natahimik si Deokchul. Sa simula ay inakala niya na ang ballet ay para lamang sa mga kabataan tulad ni Chairok. Ngunit ngayon ay napagtanto niya na ang kanyang kaalaman sa ballet ay masyadong limitado. Sinabi ng guro kay Deokchul na hanggang sinasayaw niya ang sarili niyang ballet ay pinakamahusay na iyon. Iminungkahi ni Chairok na itanghal ni Deokchul ang mga galaw na sinanay niya dati sa harap ng lahat. Nag-alinlangan sandali si Deokchul, nakita ang mananayaw sa wheelchair, naglakas loob na humakbang sa unang hakbang at ginawa ito ng napakahusay at nakakuha ng palakpak at pagkilala mula sa lahat. Sa wakas ay naramdaman na ni Deokchul ang alindog ng ballet. Pagkatapos ng pagtatanghal, tumingin si Deokchul sa kanyang telepono at nakita ang 2 missed call mula sa kanyang asawa. Naalala niya ang appointment nila ng kanyang asawa na pumunta sa palengke at nagmamadaling nagpaalam at umuwi. Kaarawan ng bunsong anak nila ngayon at nangako siya sa kanyang asawa na maaga siyang uwi. Nagmamadaling umalis si Deokchul at nakalimutan ang kanyang notebook. Pinulot ni Chairok ang notebook ni Deokchul at natuklasan na nakasulat doon ang pangalan ni Deokchul. Bukod pa rito, may sikreto si Deokchul. Habang nag-iisang nakaupo si Deokchul sa isang bangko sa parke, pinapanood ang mga magulang na naglalaro kasama ang kanilang mga anak sa parke. Naalala ni Deokchul ang maliliit na alaala sa nakalipas na 70 taon. Tumingin siya sa mga larawan ng kanyang pamilya, maganda at mainit ang panahon. Ngunit sa sandaling ito, may sakit si Deokchul at nakadama ng matinding kawalang lakas. Parang gusto niyang sumigaw ngunit sa huli ay hindi niya alam kung ano ang gagawin. Lumabas si Chairok na balisa, nag-aalala na maliligaw si Deokchul pa uwi ulit. Samantala, sa ilalim ng tagubilin ng kanyang asawa, pumunta si Deokchul sa photo studio para kunin
kunin ang kanilang magkasamang larawan at kumuha ng sarili niyang larawan para sa kanyang libing. Tungkol sa kanyang kalusugan, nagpa siya siyang panatilihin itong lihim sa kanyang pamilya. Dumating si Chairok sa bahay ni Deokchul. Hindi pa nakakauwi si Deokchul. Ang buong pamilya ay narito upang magtipon-tipon at ipagdiwang ang kaarawan ng bunsong anak. Nakilala ng dalawang anak na lalaki si Chairok at sa wakas ay nakauwi na rin si Deokchul. Nagkunwari si Chairok na dumating siya para ipaalam kay Deokchul na magtuturo siya ng dagdag na 30 minuto kay Deokchul simula bukas. Aalis na sana siya, ngunit masiglang inanyayahan siya ng pamilya na manatili para kumain. Masayang nag-usap ang lahat habang kumakain. Tinanong ng ina ni Yunho si Chairok kung paano sumasayaw ang kanilang ama. Nagbigay ng tingin ng pagpipilit ang mga anak ni Deokchul sa kanilang ina. Sa isip ng mga anak, matanda na ang kanilang ama, tiyak na hindi magaling sumayaw. Ngunit ipinagmamalaking sinabi ni Chairok na ngayon lang nag-perform si Deokchul sa harap ng dance group at nakakuha pa ng palakpakan mula sa mga profesional na mananayaw. Nagulat ang lahat at hinikayat si Deokchul. Samantala, lihim na itinago ni Chairok ang sikreto ni Deokchul sa kanyang puso. Dahil hindi niya alam kung paano gagawin kaya hindi siya mapasaya. Pagkatapos kumain, inihatid ni Deokchul si Chairok sa bus stop. Umalis si Chairok na may maraming kalungkutan. Pag-uwi, naalala ni Chairok ang lahat ng kakaibang kilos ni Deokchul noon. Nakalimutang dalhin ang mga pinamili pagkatapos magbayad at ang pagkawala sa aquarium. Lahat ng mga kilos na ito ay dahil may sakit si Deokchul. Lumipas ang isa pang araw, dumating si Yunho sa recording studio. Gayunpaman, ang trabaho sa recording studio ay tila hindi ganoon kadali. Hindi pa nakagawa si Yunho ng mga tawag at hindi malinaw tungkol sa paggamit ng pangunahing wika kapag kumokonekta sa mga tawag. Ang lahat sa recording studio ay nagbigay ng nagtatakang tingin sa kanya. Samantala, dumating si Deokchul sa dance studio upang simulan ang kanyang bagong araw. Sinubukan ni Chairok na pigilan ang sarili, na panatilihin ang sarili na tila walang alam kay Deokchul tulad ng dati. Gayunpaman, hindi maiwasan ang sandaling pagkawala ng pag-iisip. Natagpuan ni Deokchul ang guro at nagpahayag ng kanyang pagnanais na lumahok sa pagtatanghal. Hindi naman kailangang mag-perform, maaari ring manood. Sinabi ni Chairok na ang panonood ay isa ring uri ng pag-aaral. Masiglang pumayag ang guro at nangako pa na si Deokchul ay maaaring lumahok sa pagtatanghal upang magkaroon ng motibasyon sa pagsasanay. Masayang bumalik si Deokchul at nagpraktis ng husto. Gusto ring sabihin ni Chairok sa guro ang tungkol sa sikreto ni Deokchul, ngunit sa huli ay hindi niya nagawang magsalita. Sa pagtatapos ng practice, maingat na itinala ni Deokchul ang mga nangyari ngayon. Nag-alok si Deokchul na maligo silang dalawa sa hot tub sa sauna. Sa kasalukuyan, ang kalagayan ni Deokchul at Chairok ay tulad na ng maglolo. Tinulungan ni Chairok si Deokchul na hilutin ang likod, samantalang nagsimula siyang mag-isip tungkol sa kanyang relasyon sa kanyang ama. Sa pag-alala sa kanyang ama, bukod sa pagsasanay ay ang pambubugbog at pagmumura, kinamumuhian ni Chairok ang kanyang ama, ngunit madalas din niya itong naaalala. Naalala ni Deokchul ang mga beses na nakasama niya ang kanyang ama sa paliguan, at nang makita niya ang matandang figura ng kanyang ama, doon lang niya naintindihan na tumanda na ang kanyang ama. Nang tinulungan niya ang kanyang ama na masahe ang likod nito, nakita niya na ang dating malakas na balikat ng kanyang ama ay naging mahina na ngayon. Kaya, sa sandaling iyon, ang salitang paumanhin ay nakatulong kay Deokchul na mapalaya ang lahat ng kanyang alalahanin. Sa makatuwid, ang relasyon ni Chairok at ng kanyang ama ay unti-unting gaganda rin. Tanging ang ama lang ni Chairok ang hindi pa humihingi ng tawad. Nang lumabas sila ng sauna, nagsimulang umulan ng niebe at si Deokchul ay naging masaya na parang bata. Ngunit ngayon, lalo niyang gusto ang niebe. Nang magpaalam sina Deokchul at Chairok, tahimik pa ring sumunod si Chairok kay Deokchul, inuwi siya. Sa sangandaan, nag-aalinlangan pa rin si Deokchul kung aling daan ang tatahakin. Mahigpit na sumusunod si Chairok sa likuran. Nang makitang ligtas na nakarating si Deokchul sa kanilang bahay, saka pa lamang umalis si Chairok ng panatag. Hindi masabi ni Chairok sa pamilya ni Deokchul, tanging sa mga kaibigan lamang niya na ikukwento ang sikreto ni Deokchul. Sinabi ng mga kaibigan na ang kwentong ito ay parang paglalaro ng soccer. Si Deokchul ang forward at si Chairok ang goalkeeper. Hayaan si Deokchul ang gumawa ng lahat ng tungkol sa forward at ang goalkeeper ay sapat na ang nakatayo sa likod at nagbibigay ng inspirasyon. Ang mahalaga ay ang magtiwala ng lubos sa sarili mong forward. Pag-uwi, sinimula ni Deokchul ang pag-aaral para sa pagsusulit bukas. Samantala, nag-aalala ang asawa niya para sa kanilang anak na babae. Kinaumagahan, gumawa ang asawa ni Deokchul ng maraming garapon ng red ginseng wine para iregalo sa kanyang manugang. Palagi niyang iniisip na ito ay dahil abala ang kanyang manugang sa politika, kaya wala silang anak. Sa katunayan, ang problema ay dahil hindi sila magkaanak kaya sumali sa politika at nag-aral ng kolehiyo ang manugang upang mapakalma ang sarili. Sa katunayan, mas nahihirapan siya kaysa kaninuman, ang anak na babae ay nagdesisyon ng sumuko. Ang pag-asa nilang magkaanak ay lalong naging malabo. Habang naghihintay na dumating si Deokchul sa klase ng sayaw, nag-aalala pa rin si Chairok kung kailangan ba ni Deokchul ng tulong.
Pagdating ni Deokchul, umupo siya sa dressing room, palagi niyang nararamdaman na may nakalimutan siya. Sa pagtingin sa kanyang notebook, napagtanto niya ngayon ang araw ng kanyang follow-up check-up sa ospital. Nagmadaling lumabas si Deokchul sa dressing room, pinalampas ang ensayo upang pumunta sa ospital gamit ang isang peking dahilan na sumasakit ang ulo ni Choi at kailangan niyang pumunta sa ospital para kumuha ng gamot. Naisa nang sumama ni Chairok ngunit pinigilan siya ni Seungju. Ngayon ang araw ng pagpapagawa ni Chairok ng reconstruction, physical therapy. Dumating si Deokchul sa ospital at sinabi ng doktor na lalala ang kanyang kondisyon. Kahit araw-araw siyang magtatala, maaari pa rin niyang makalimutan ang lahat sa huli, kaya kailangan ni Deokchul na ipaalam sa kanyang pamilya. Humingi ng mga pagsusulit ang doktor kay Deokchul, ngunit wala na siyang ganang mag-alala tungkol doon. Naalala ni Deokchul ang lahat ng kasalukuyang detalye, lahat ay unti-unting gumagaling. Matapang siyang natutong sumayaw ng ballet at maligayang namumuhay ang buong pamilya. Ayaw kalimutan ni Deokchul ang mga bagay na ito. Matapos ni Chairok ang kanyang rehabilitation training, hindi pa rin nakakabalik si Deokchul. Tinawagan ni Chairok ang asawa ni Deokchul at nalaman niya na nagsinungaling si Deokchul sa kanya. Pagkababa ng telepono, nagmamadaling umalis si Chairok upang hanapin si Deokchul. Umalis si Deokchul sa ospital at bigla niyang nakalimutan kung nasaan siya. Sa kalagitnaan ng paglalakad, hindi siya naglakas loob na gumalaw at nanatili siyang nakatayo roon hanggang sa magsimulang dumilim. Sa hindi sinasadya, nakita siya ng grupo ni Hoboom, ngunit hindi nakilala ni Deokchul si Hoboom. Paulit-ulit niyang binabasa ang kanyang pangalan at ng kanyang pamilya. Kinuha ni Hoboom ang notebook ni Deokchul at sinuri ng iba pang miyembro ang kanyang bag, umaasang makahanap ng kapaki-pakinabang na impormasyon. Nabasa ni Hoboom ang tala sa notebook ni Deokchul kung saan nakasaad na may sakit siyang Alzheimer. Tinitigan niya si Deokchul nang may pagkamangha. Sa sandaling ito, dumating si Chairok, iniisip na ginugulo ng grupo ni Hoboom si Deokchul. Ngunit sa katunayan, sa pagkakataong ito, walang ginawa si Hoboom. Pagkatapos, umalis si Deokchul, hindi niya nakilala maging si Chairok. Naalala ni Chairok na may tala sa notebook na kung makita siya ni Deokchul na sumasayaw, babalik ang alaala nito. Sa sandaling ito, umulan ng nyebe at nagsimulang sumayaw si Chairok sa nyebe. Sinubukan niyang tulungan si Deokchul na maibalik ang kanyang alaala. Tumingin si Hoboom sa eksenang ito ang unang pagkakataon na lumitaw si Deokchul sa dance studio, gayon din dahil sa biglaang pagkawala ng memorya. Hindi niya alam kung bakit siya naroroon. Ngunit nang makita niyang sumasayaw si Chairok, unti-unting bumalik ang kanyang alaala. Nagbalik ang kanyang katinuan, kaya kailangan ni Deokchul na matuto ng ballet para sa kanyang sarili at upang mapanatili ang kanyang kalagayan sa kalusugan. Sa huli, nakilala ni Deokchul si Chairok, tinawag ang kanyang pangalan. Tinanong ni Chairok si Deokchul kung bakit hindi niya ito nakilala kanina, ngunit itinanggi ito ni Deokchul at sinabing nakatingin lang siya sa malayo. Alam ni Chairok na gusto pa rin ni Deokchul na itago ang kanyang kalagayan sa kalusugan, kaya hindi na siya nagtanong pa. Sinabi niya na gusto niyang pumunta sa bahay ni Deokchul upang maghapunan, upang magkaroon din ng pagkakataon na maiuwi siya. Pag-uwi, nagkita ang dalawa at ang bunsong anak na pauwi upang kumuha ng damit. Paalis na ang anak upang gawin ang kanyang dokumentaryo. Nang marinig ni Chairok na matagal mawawala si Sungguan, hindi niya maiwasang mag-alala. Pagkatapos ng hapunan, lihim na ikinuwento ni Chairok ay Sungguan ang nangyari ngayon at ang sekreto tungkol sa notebook ni Deokchul. May Alzheimer si Deokchul, hindi makapaniwala si Sungguan at hindi sinasadyang nahulog ang gamot sa kanyang kamay sa lupa. Huli na ng gabi, umuwi na ang bawat isa. Sumakay si Chairok ng bus pauwi na punong-puno ng pag-iisip at si Sungguan naman ay gumagala sa kalye. Tinawagan niya ang kanyang kuya, nagtatanong kung sakaling magkasakit siya, sasabihin ba niya kay Yunho. Sumagot ang kuya na syempre hindi dahil palaging nagpapanggap ang mga magulang na hindi kailanman nasasaktan o napapagod upang hindi mag-alala ang kanilang mga anak. Hindi sinasadyang naunawaan ni Sungguan ang iniisip ng kanyang ama. Kinabukasan sa hapagkainan, inihayag ng anak na gusto niyang ang kanyang ama ang gaganap sa pangunahing papel sa kanyang dokumentaryo. Ang pag-aaral ni Deokchul ng ballet sa edad na 70 ay isang tunay na kakaibang kwento. Naunawaan ni Chairok ang intensyon ni Sungguan at sa tabi niya ay pinayuhan si Deokchul na ang pagkuha ng pelikula ay magbibigay kay Deokchul ng higit na motibasyon sa pag-aaral ng ballet. Nakita ni Deokchul ang paghimok ni Chairok at pumayag sa imbitasyon ng kanyang anak. Nagtagumpay ang plano ng anak at ni Chairok. Bagamat sinabi ni Choi na ayaw niya, sa katunayan, inihahanda niya si Deokchul upang maging pangunahing tauhan. Maingat niyang inalagaan si Deokchul, tahimik na sumusuporta sa kanyang asawa at anak. Sa daan, hindi sinasadyang nakita ni Chairok si Hobyong. Humingi siya ng tawad dahil sa maling pagkakaintindi noong nakaraang araw. Sinabi ni Chairok na may sakit si Deokchul. Kung sa susunod ay makikita niya itong nakatayo ng tulala sa kalye, hilingin niyang makipag-ugnayan ito sa kanya. Walang sinabi si Hobyong, malamig lang siyang tumalikod at umalis. Kinabukasan, maagang
bumalik sa bahay ang bunsong anak dala ang kanyang mga gamit. Sa maikling panahon, makakasama niya si Deokchul 24 oras bawat araw na itatala ang isang araw ng kanyang ama. Lihim na binasa ng anak ang notebook ng ama. Nalaman niyang alam na ng ama ang kanyang sakit mula pa noon. Pagkatapos matuto ng ballet, araw-araw na itinatala ng kanyang ama ang kanyang mga nararamdaman tungkol sa pag-aaral ng ballet. Hindi napigilan ng bunsong anak ang kanyang luha nang malaman na maaaring hindi na makapagpatuloy ang ama sa pagsasayaw ng ballet upang matupad ang pangarap sa kanyang puso. Sabay na nagtrabaho ang mag-asawang panganay na anak. Naalala ang tawag ng kanyang nakababatang kapatid kagabi. Hindi mapakali si Sungsan. Tinawagan niya ang kanyang ina, nagtatanong tungkol sa kamakailang kalagayan ng kanyang kapatid. Nang malaman niyang walang problema ang kanyang kapatid, gusto lang nitong gawing pangunahing tauhan ang ama sa kanyang dokumentaryo. Galit na ibinaba ni Sungsan ang telepono. Ang direksyon ng pag-unlad ng pamilyang ito para sa kanya ay kabaligtaran ng kanyang mga plano. Nasa broadcasting room si Eun-ho, narinig ang paghihikayat ni Deokchul at ang kantang ibinigay niya. Kasabay ng banayad na tono, naalala ni Eun-ho ang kanyang naunang pagkabigo sa interview at ang paghihikayat mula kay Deokchul ay nagpaiyak sa kanya dahil sa damdamin. Pagkatapos marinig ni Deokchul ang kantang ibinigay niya sa kanyang apo, naghanda siyang pumunta sa trabaho kasama ang kanyang bunsong anak. Nagpa-practice sina Chaerok at Deokchul sa tabi, habang si Sungguan naman ay nagtatala ng mga material doon. Lalong nagsikap si Deokchul sa pagsasanay, kaya na niyang gawin ang ilang komplikadong galaw ng walang suporta ng baston. Nakita ng bunsong anak ang kanyang ama na nagsisikap na matuto ng ballet, ginagawa ang bawat galaw isa-isa, nagsimulang makaramdam ng swerte dahil natutunan ng ama ang ballet sa edad na ito. Nag-aalala si Chaerok sa kalagayan sa kalusugan ni Deokchul at nagpasya na dagdagan pa ang mga sesyon ng pagsasanay niya. Gusto niyang tulungan si Deokchul na mabilis na gumaling at umaasa na ang pagsasanay sa ballet ay makakatulong sa paggamot ng kanyang sakit. Gayunpaman, gusto ni Deokchul na magsimula bukas dahil mayroon siyang appointment ngayong hapon. Nag-aalala si Chaerok na baka maligaw muli si Deokchul, kaya nag-download siya ng location tracking application sa cellphone ni Deokchul upang subaybayan ang kanyang real-time na lokasyon. Samantala, bumili si Deokchul ng regalo at naghintay sa maliit na sofa sa bakuran. Nakauwi na ang bunsong anak, ibinigay ni Deokchul ang regalo sa kanyang anak, isang pares iyon ng bagong tsinelas. Naintindihan ni Deokchul na ayaw tanggalin ng kanyang anak ang mga tsinelas na ito dahil sa kanyang sariling dahilan. Ngunit nakikita ang kanyang anak na palaging nakasuot ng lumanyang tsinelas sa buong taon. Bilang isang ama, nakaramdam si Deokchul ng pagsisisi. Tiningnan ng anak ang bagong tsinelas na binili ng kanyang ama at sinabi niya sa kanyang ama ang dahilan kung bakit palagi siyang nakasuot ng lumang tsinelas. Hindi niya kailanman malilimutan ang pakiramdam ng kawalang lakas sa operating table, ang pakiramdam ng hindi niya mailigtas ang pasyente. Ang pasyenteng nasa harapan niya ay idineklarang patay na, ngunit ang dugo ay mainit pa ring dumadaloy papunta sa tsinelas. Ang pakiramdam ng walang magawa at desperasyon na iyon ay isang bagay na hindi maglakas loob kalimutan ng anak at ayaw niyang kalimutan. Sa hapunan, nagluto ang ina ng isang malaking hapunan para sa kanyang anak na may tuna upang umasa na magpakasal na agad ang kanyang anak. Naisa ng tumutol ng anak na nagsasabing walang kinalaman ang paghahanap ng asawa sa tuna. Bulong ng ama sa tabi niya na sa pamilyang ito, ang sikreto sa pagkamit ng kaligayahan ay ang lahat ng sinasabi ng asawa ay tama. Sa kabilang banda, lalong nagiging abala ang panganay na anak, iniiwan lang ang kanyang asawa at anak na babae sa hapunan. Tinanong ng asawa ang tungkol sa trabaho ni Eun-ho sa broadcasting room. Hindi pa alam ni Eun-ho kung ano ang iniisip niya ngayon, nakita lang niya na napaka-interesante ng trabahong ito. Ang pagpasok sa recording studio ay parang pagpasok sa ibang mundo, kung saan maririnig niya ang mga kwento ng ibang tao. Ang paghihikayat sa mga estranghero, nararamdaman niya na ang lahat ay may kabuluhan, kaya gusto niyang ituon ang kanyang isip at huwag gumawa ng anumang pagkakamali upang magawa ng maayos ang trabahong ito. Dahil dati ay dinala ni Seung-jo ang mga estudyante upang bisitahin ang dance troupe. Kaya, pumayag siya sa kahilingan ng kanyang dating asawa na maging gabay para sa dance troupe. Matapos ang isang araw ng paggabay, nagkaroon ng malaking pagbabago sa pananaw si Eun-sorry tungkol kay Seung-jo. Dati, isa lang estudyante ang palaging pinipili ni Seung-jo na turuan. Kaya, nag-aalala ang kanyang dating asawa kung magiging maayos ba ang paggabay niya sa dance troupe. Pag-uwi ni Chaerok, naalala niya ang mga salita ni Deokchul kanina na nagsasabing gusto niyang lumipad ng isang beses bago mamatay. Nagkaroon si Chaerok ng sariling ideya. Kinabukasan, nagpatuloy siya sa pagsasanay sa pagsasayaw at si Chaerok ay napakaseryoso. Kung magkamali lang si Deokchul ng kaunti, magagalit si Chaerok. Hindi na nakayanan ni Sungguan na tumayo sa tabi, ngunit nagpatuloy si Chaerok sa kanyang pamamaraan. Inanalisa niya kung bakit nagkasakit si Deokchul, ang hindi sinasabi sa kanyang pamilya, ngunit nag-aral ng pagsasayaw. Ito ay dahil lang siguro sa ayaw niyang sumuko. Kaya, maaari lang siyang magsikap ng husto, tulungan siyang matupad ang kanyang pangarap sa lalong madaling panahon. Sa oras ng pahinga, nakaupo siya sa studio at nangangarap, inanyayahan siya ni Chaerok na sumama sa kanya para magtanghalian, ngunit tumanggi siya. Pagkatapos, nag-isa siyang pumunta sa bone and joint care room. Ang
matinding pagsasanay sa umaga ay halos hindi na nakayanan ng katawan ni Deokchul. Muling nag-alinlangan si Deokchul sa kanyang sarili. Masyado ba siyang humihingi? Iminungkahi ng doktor na sumuko na lang siya dahil ang pag-iwan ay makakabawas ng maraming gulo at sakit. Nag-isip siya, dapat ba talaga siyang sumuko? Sa oras na hindi pa tapos ang pahinga, may isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa opisina ng guro. Ang dating estudyante ni Seungjo ay naging isang napakakilalang mananayaw ngayon. Habang bumabati sa lahat, nagulat siyang makita si Deokchul na nag-aaral din ng ballet dito at napabulalas. Narinig ko dati na sa Korea, ginagawa na nilang libangan ang pag-aaral ng ballet. Tila totoo nga ngayon, si Deokchul ay tila nagulat ng bahagya at ang kanyang mga mata ay hindi na iwasang malungkot. Tumingin si Chairok sa matanda at sinabi sa kanyang senior, hindi siya nag-aaral ng ballet dahil lang sa libangan. Ang kanyang daan sa ballet ay napakahirap din sa pagsusuot lang ng sapatos na ito. Walang sinuman ang makakagawa ng madali, alam mo rin ito. Ang mga salita ni Chairok ay nagpamuni-muni sa estudyante at sa huli ay nakapagbigay lang siya ng pampasigla sa matanda. Pagkatapos, nakita ni Chairok na nagsimulang magtala muli si Deokchul sa kanyang notebook. Tinanong siya kung bakit hindi siya tumutol kanina, gayong malinaw na nasasaktan din siya. Ano man ang sabihin ni Chairok, ang kanyang pagkahilig sa ballet ay hindi magbabago. Lalo siyang nagiging malinaw tungkol sa kanyang paniniwala sa pag-aaral ng ballet. Si Chairok, upang tulungan si Deokchul na matupad ang kanyang pangarap, ay nagmakaawa kay Seungjo na hayaan siyang sumali sa kompetisyon. Inisip ni Seungjo na hindi kapanipaniwala ang ideya ni Chairok. Hindi pa sapat ang kasanayan ni Deokchul para sumali sa kompetisyon. Sa halip, masyado nang nag-aalala si Chairok kay Deokchul kamakailan at nakalimutan na ang sarili niyang layunin na maging isang nangungunang mananayaw tulad ng lalaking iyon kanina. Nagalit si Seungjo sa pagpapabaya ni Chairok, ngunit nagpumilit si Chairok. Sa huli, dahil sa pagsisikap ni Chairok, pumayag si Seungjo na sumali siya sa kompetisyon. Gayunpaman, kailangan niyang umasa sa sarili niyang kakayahan upang makapasa sa elimination round. Nang marinig niya na may posibilidad siyang sumali sa kompetisyon, labis siyang natuwa. Lalong tumindi ang kanyang hilig sa pag-aaral ng ballet. Gayunpaman, kasabay nito, lumala rin ang kanyang pagiging makakalimutin. Sa pagbili ng kape, nakalimutan pa niya ang kanyang uri ng inumin at nagkamali sa pagbili ng inumin para kay Chairok at sa iba pa. Ngayon, dumating ang ama ni Chairok mula sa Daecheon papuntang Seoul upang bisitahin ang kanyang anak. Nagulat si Chairok nang makita niya ang anino ng kanyang ama pag-uwi niya. Naghanda ang kanyang ama ng hapunan. Hindi sinasadyang tinanong ni Chairok ang kanyang ama kung magkasama na ba silang pumunta sa paliguan. Sumagot ang ama na noong 4 na taong gulang pa lamang si Chairok. Naranasan na nila iyon ng magkasama. Nagkaroon ng kaunting pagkalito sa puso ni Chairok. Kinumpirma na normal ang relasyon nilang mag-ama. Nagkasundo ang mag-ama na pumunta silang magkasama sa paliguan sa susunod. Pagkatapos kumain, nagpasya si Chairok na patulugin ang kanyang ama. Pag-uwi niya pagkatapos ng kanyang charitable work, isinulat niya ng maigi ang pangyayaring ito sa kanyang maliit na notebook. Ipinahayag ni Sungguan ang mga taos pusong saloobin sa kanyang puso sa kanyang ama. Dati, palagi niyang iniisip na ang kanyang ama ay isang bigo sa buong buhay niya, hindi mahalaga sa pamilya man o sa trabaho. Ngunit sa nakalipas na mga araw, nakakita siya ng ibang aspeto ng kanyang ama. Siya ay malakas, matatag, at hindi sumusuko, hindi kailanman nagpapatalo. Lubos na naantig si Sungguan, sinuportahan at hinikayat niya ang kanyang ama. Noong gabing iyon, para sa kanilang mag-ama, iyon ay isang gabing mahirap matulog. Kinabukasan, hindi kaagad bumalik sa Daejeon ang ama ni Chairok, ngunit lumitaw siya sa C-room, kung saan madalas magtipon si Hobyom. Nalaman niya mula sa mga kaibigan ni Chairok na noong nakaraan, si Hobyom ang dahilan kaya nasaktan ang binti ni Chairok. Sa kabilang banda, ngayon ang araw na kailangan ni Chairok na samahan si Deokchul upang dumalo sa isang pagtatanghal at magbigay ng talumpati. Ngunit matagal nang nasa banyo si Deokchul at hindi pa lumalabas. Niyakap ni Deokchul ang kanyang ulo, dahan-dahang tumingala at tumingin kay Chairok. Nakilala ni Deokchul si Chairok at kasabay nito, mula sa tingin ni Chairok, naintindihan din niya, alam na ni Chairok ang kanyang sekreto. Nangako si Chairok kay Deokchul na hindi niya sasabihin ito kay Seungjo at umamin kay Deokchul na alam na rin ng kanyang bunsong anak. Si Deokchul ay naglalakad pa uwi habang nag-iisip, muntik na siyang masagasaan ng sasakyan at muntik nang maging sanhi ng isang malaking aksidente. Dumating ang ama ni Chairok at humingi ng tawad kay Hobyom, lahat ay kasalanan niya. Ngunit inisip ni Hobyom na nagpunta lang ang coach dahil kay Chairok at hindi ito isang taos pusong paghingi ng tawad. Hindi niya tinanggap ang ganoong kawalang pusong paghingi ng tawad. Sa simula, natuklasan ng coach ang problema sa tuhod ni Hobyom, kaya hindi niya inayos na si Hobyom ang unang lalabas sa laro. Ngunit ang laban na ito ang magpapasya kung magiging profesional na atleta si Hobyom o hindi. Iyon ang pangarap ni Hobyom sa kanyang mahirap na sitwasyon sa pamilya. Ginamit niya ang pera ng siguro mula sa aksidente ng kanyang ama. Nagpatuloy na tumayo sa field. Isinantabi niya ang kanyang hilig para lang maging isang profesional na atleta balang araw. Kumita ng mataas na taunang sahod upang ang kanyang ina, na laging tumutol sa paglalaro niya ng football, ay magkaroon ng mas magandang buhay.
Ngunit ang ama ni Chairok, na isang coach, ay mayroon ding sariling iniisip. Ayaw niyang magdulot ng permanenteng pinsala sa tuhod ni Hobyum dahil sa laban na ito na maaaring maging dahilan upang lumayo si Hobyum sa field. Ngunit ang nangyari pagkatapos ay hindi inaasahan. Sinentensyahan ang coach ng pagkakulong dahil sa pambubugbog at tinalikuran din ni Hobyum ang kanyang hilig sa football. Sa huli, sinabi ng coach ang pangungusap na laging hinihintay ni Hobyum, mayroon kang malaking talento sa football. Hindi pa huli ang lahat upang magsimula ngayon. Hindi napigilan ni Hobyum ang kanyang luha. Sa wakas ay kinilala na siya ng coach. Ngunit alam ni Hobyum na nag-aksaya siya ng napakaraming oras. Pag-alis ni Chairok sa bahay ni Deokchul, pagkatapos mag-isip ng mabuti, nagpasya siyang payuhan si Deokchul na isuko na ang balet. Nag-aalala siya na mahihirapan si Deokchul na alagaan ang sarili. Pagkatapos magsalita, umalis siya agad, naiwang nakatayo si Deokchul ng tulala, nalilito sa kanyang kinalalagyan. Kinabukasan, hindi nagpakita si Deokchul sa studio, naging balisa rin si Chairok. Kinailangan niyang gumawa ng isang malaking desisyon upang makumbinsi si Deokchul na isuko ang balet. Napansin ni Seungjuo na hindi dumating si Deokchul sa ensayo, na natiling tahimik si Chairok tungkol dito, hindi nagsalita ng marami. Nais talakayin ni Seungjuo ang ilang detalye tungkol sa pagsali sa kompetisyon kay Chairok, ngunit nagambala si Chairok, hindi interesado sa talakayan. Sa bahay ni Deokchul, nag-aayos si Sungguan ng gamit at handa nang umalis, tinanong niya ang ama kung bakit hindi ito pumunta sa studio ngayon. Nagsinungaling si Deokchul na tumutulo ang kisam ng studio, dahil inaayos ito, kaya hindi siya makakapunta sa pagsasanay sa sayaw sa loob ng ilang araw. Pagkatapos, pumunta sila sa kanilang lihim na lugar, ang maliit na hardin, upang mag-ehersisyo. Nag-jogging silang mag-ama ng magkasama, ngunit si Sungguan, na matagal nang hindi nag-ehersisyo, ay unti-unting hindi nakasabay sa takbo ni Deokchul. Nagtalakayan sina Seungjuo at ang tagapamahala ng dance troupe tungkol sa proseso ng pagtatanghal. Sa pamamagitan ng pagpili, noong nakaraang taon ay isang mananayaw na nakaupo sa wheelchair. Ngunit sa taong ito ay hindi pa napagdesisyonan kung sino ang gaganap sa papel. Sa kanyang isip, mayroon ng nababagay na pagpipilian si Seungjuo at iyon ay tiyak na si Deokchul. Sa tanghalian, nagreklamo si Sungsan sa kanyang asawa tungkol sa kanyang pagiging abala sa trabaho kamakailan. Hindi nakikinig ang pamilya sa kanyang mga opinyon at hindi rin lumalaki ang kanyang anak na si Eunho ayon sa gusto niya. Sa tanghalian, si Sungsan at ang kanyang asawa na kasamahan sa trabaho ay sabay na kumain ng tanghalian. Nagkaroon ng insidente ang kumpanya at nawala ng malaking kapital ang bangko. Pumasok si Sungsan sa opisina, lahat ay abala, ngayon wala na siyang oras para magpahinga. Ngunit ang anak na babae ni Deokchul, sinabi niya sa kanyang asawa na nagdesisyon na siyang talikuran ang ideya ng pagkakaroon ng mga anak. Sinasabi niya iyon, ngunit para sa isang babaeng gustong maging ina tulad niya, ang kanyang puso ay patuloy na nalulungkot. Pinaalalahanan siya ng kanyang asawa tungkol sa kanilang mga araw ng kasal, kung saan ipinangako niyang mamahalin siya hanggang sa pagtanda. Ang kawalan ng mga anak ay maaaring isang maliit na kakulangan, ngunit kahit paano, hindi ito nakakaapekto sa pagmamahalan ng mag-asawa, sapat na nagmamahalan pa rin sila. Kahit hindi na pumupunta si Deokchul sa studio, nagpapanggap pa rin siyang pumupunta sa dance practice sa tamang oras araw-araw. Nang araw na iyon, naghanda ng tanghalian ang asawa para kina Deokchul at Chairok. Pagkatapos, sinamahan ng asawa si Sungguan upang magpatingin sa kalusugan sa ospital. Ngunit ang kalusugan ni Choi ay ganap na normal, napakalusog. Nagpapasalamat si Choi, hindi siya pinahihintulutang magkasakit. Ang dahilan ay alam na ng matandang babae ang sekreto ni Deokchul. Nang ibunyag ni Chairok ang sekretong ito kay Sungguan, narinig ni Choi ang lahat mula sa bakuran. Sinabi niya kay Sungguan na huwag masyadong mag-alala tungkol kay Deokchul. Maayos pa rin ang kanyang kalusugan at kaya niyang alagaan si Deokchul. Kasabay nito, sinabi niya sa kanyang bunsong anak na huwag sabihin sa kanyang kuya at ate. Hintayin na lang na aminin ni Deokchul ang kanyang sikreto bago sabihin. Ngayon, sapat na ang tahimik na panonood sa pagsisikap ni Deokchul, tahimik na suportahan siya. Dinala ni Deokchul ang tanghalian na inihanda ng asawa para sa kanya at kay Chairok sa maliit na parke, tahimik na umupo sa upuan. Nagpa-practice si Hobyum sa maliit na parke at nang makita niya si Deokchul, agad niya itong ipinagbigay alam kay Chairok. Nakita ni Deokchul si Hobyum at inanyayahan siyang sumalo sa kanya sa pagkain ng lunchbox. Masayang-masaya si Deokchul nang magsimulang mag-ensayo muli si Hobyum. Gayunpaman, iniisip ni Hobyum na malaki na ang pagbaba ng kanyang kalusugan at ang kanyang edad ay lampas na sa kakayahan niyang maging isang profesional na manlalaro. Si Deokchul, na mahigit 70 na, ay inaliw si Hobyum. Ang edad na 23 ni Hobyum ay isang edad na labis na hinahangaan ni Deokchul. Kung nagsanay lang sana siya ng ballet sa edad na ito, tiyak na magiging kahanga-hanga siya ngayon. Kaya, hanggang gusto ni Hobyum na magsimula, tiyak na makakamit niya ang malaking tagumpay. Sa studio, napansin ni Seungjuo na ilang araw nang hindi pumupunta si Deokchul para mag-ensayo. Kaya, tinawagan niya si Deokchul at pinapunta siya para mag-ensayo bukas. Samantala, umuwi si Deokchul at nakita niyang walang tao. Bigla siyang nakaramdam ng gutom at gustong magluto ng noodles. Gayunpaman, naalala niya na tila nawawala ang kanyang sapatos sa pagsasayaw. Kaya tumakbo siya palabas upang bumili ng sapatos ng ballet. Bumalik sa bahay ang asawa at bunsong anak, tuyo at sunog na ang kaldero sa kalan. Napaso ang kamay ni Choi nang sinubukan niyang tanggalin ang kaldero. Pagbalik ni Deokchul, nakita niya ang kanyang bunsong anak na ginagamot ang sugat ng kanyang asawa. Inisip pa niya na naging pabaya lang ang kanyang asawa, kaya nasugatan. Balak sanang sisihin
imbestigahin ng anak ang kanyang ama, ngunit pinigilan siya ng kanyang ina. Pagkatapos, nakita niya ang pakete ng noodles sa kalan, naunawaan ni Deokchul na kasalanan niya kung bakit nasugatan ang kanyang asawa. Pagdating sa bahay, nakaramdam ng kawalang lakas si Sungkwan, tumawag siya sa kanyang kuya. Ngunit sa sandaling ito, abala pa rin ang kuya sa trabaho sa kumpanya, nagmamadaling ibinaba ang telepono upang magtrabaho nang hindi man lang nakapagsalita. Noong gabi, tiningnan ni Deokchul ang bagong bili niyang sapatos pang sayaw. Inalala ang mga problemang dinala niya sa kanyang pamilya at kay Chairok sa nakalipas na mga araw. Hindi alam ni Deokchul kung dapat pa siyang magpatuloy. Kinabukasan, umalis si Deokchul sa bahay na nakasuot ng formal. Pumunta sa isang ospital kung saan dati naroon ang kanyang kaibigan. Nagtanong tungkol sa impormasyon ng ospital. Pagkatapos, umupo siya sa harap ng puntod ng kanyang matandang kaibigan. Nalilito at hindi alam ang gagawin. Sa kabilang banda, nakatanggap si Chairok ng opisyal na abiso tungkol sa kompetisyon. Pagkatapos ng isang buwan, pupunta siya sa ibang bansa upang lumahok sa kompetisyon. Naghahanda din ang kanyang kaibigan para sa entry exam ng koponan. Tinalikuran na ang pagpasok sa kolehiyo. Umaasa siyang makakabalik siya sa field balang araw. Kasabay nito, sinabi niya kay Chairok na maaari siyang maghanda para sa kompetisyon ng panatag sa pagkakataong ito. Hindi na sila guguluhin ng grupo ni Hobyo. Hindi na intindihan ni Chairok ang ibig sabihin ng mga salita ni Yaong-il. Nakatanggap si Chairok ng tawag mula kay Choi. Sa simula ay naglilinis lang siya ng bahay. Ngunit nakita niya ang larawan ng pag-alaala na inihanda ni Deokchul para sa kanya. Ngunit hindi niya makontak si Deokchul. Nalaman ni Choi kay Chairok na matagal nang hindi pumupunta si Deokchul sa studio at ang kwento tungkol sa pag-aayos ng studio ay kasinungalingan. Nagmamadaling sinabihan ni Choi ang kanyang bunsong anak na hanapin si Deokchul. Nag-alala ang lahat, maaari lang silang pumunta sa mga lugar na madalas puntahan ni Deokchul. Si Sungsan, na abala sa trabaho, ay nakatanggap ng tawag mula sa kanyang nakababatang kapatid. Nanginginig na sinabi ni Sungkwan ang katotohanan tungkol sa kalagayan sa kalusugan ng kanilang ama. Sa sandaling ito, nakatayo si Deokchul sa harap ng puntod ng kanyang matandang kaibigan. Tinitingnan ang mga larawan noong siya ay sumasayaw pa. Biglang naalala ni Chairok ang location api. Kinumpirma ang lokasyon ni Deokchul. Nagtungo ang lahat sa lokasyon ni Deokchul. Si Sungsan ang pinakaunang dumating, nakita siyang nakaupo sa tabi ng puntod. Sa wakas ay nakahinga na siya ng maluwag. Nakita ni Deokchul ang kanyang panganay na anak na lumitaw sa harapan niya at naintindihan niyang hindi na maitatago ang kanyang sakit. Mahigpit na niyakap ni Sungsan ang kanyang ama. Para sa mga anak, gaano man katanda ang mga magulang, sila ay laging isang matatag na monumento. Sa daan pabalik, nakita ni Deokchul si Chairok. Nagmadali siyang bumaba sa kotse, sumayaw ng balet sa harap ni Chairok. Nagsimulang umulan ng niebe ng bahagya. Sumasayaw si Deokchul sa niebe, tulad ng isang paru-paro. Ang bawat galaw ay napakatatag. Gusto niyang patunayan kay Chairok ang kanyang determinasyon na mag-aral ng ballet. Nakatayo si Sungsan sa likuran, pinapanood ang kanyang ama na sumasayaw. Sabi ni Deokchul kay Chairok na nag-ensayo siya araw-araw dahil natatakot siyang makalimutan ang ballet. Kaya, hindi siya naglakas loob na maging tamad ni isang araw dahil maaalala ng katawan. Humanga si Chairok sa tiyaga ni Deokchul, pumayag siyang panatilihin ang pakikipag-ugnayan niya sa ballet. Sinundo ni Sungsan ang kanyang ama pauwi. Nag-aalala namang naghihintay ang kanyang ina at bunsong kapatid na lalaki sa harapan ng gate kahit anong aliw pa ang gawin ng nakababatang anak na lalaki. Hindi pa rin nakikinig ang kanyang ina sa anuman, talagang kailangan niyang tumayo sa gate at hintayin si Deokchul na makabalik. Pagdating ni Deokchul sa bahay, agad siyang humingi ng tawad sa kanyang asawa. Naalala ng asawa ang taon ng pagretiro niya, suot ang kanyang pulang damit na nakatayo sa harapan ng gate ng post office. Binati ng asawa si Deokchul, ngunit sinabi ni Deokchul na sa kanyang 40 taong karera sa trabaho, kalahati ng kredito ay sa kanyang asawa. Kung wala ang suporta ng kanyang asawa, hindi siya makakarating sa huli. Kaya, ngayon din, ang pangarap ni Deokchul na sumayaw ay naglalaman din ng pag-asa ng kanyang asawa. Hiling niya na huwag maging mahina si Deokchul, na huwag sumuko at ipagpatuloy ang pagsayaw ng ballet. Sumang-ayon si Deokchul, nagtalakay ang mga anak sa tungkol sa problema ng kanilang mga magulang. Hindi makapaniwala si Sungsan at gustong lumipat sa ibang ospital para muling magpa-check up, ngunit tinanggihan ito ni Sungkwan. Nagdaos ng pagpupulong ang tatlong anak, hindi makapaniwala ang anak na babae sa masakit na katotohanan ito, patuloy na umiiyak at gustong hanapin ang ama. Pinigilan siya ni Sungsan, ang tanging magagawa ng mga anak tulad nila ngayon ay magkunwari na hindi nila alam upang ipagpatuloy ng ama ang kanyang pagnanasa sa ballet. Kung lumala ang kalagayan ng kalusugan ng ama, aakuin ng mag-asawang panganay na anak na lalaki ang responsibilidad sa pag-aalaga sa kanya. Nagmungkahi din ang anak na babae at manugang, maaari din nilang alagaan ang ama at mas nababaluktot ang kanilang oras sa trabaho, magiging mas madali ang pag-aalaga. Ang bunsong anak na lalaki naman ay gustong sundin ang kagustuhan ng ina dahil nais ng inang siya mismo ang mag-alaga sa ama. Ngunit pakiramdam ni Eunho, dapat silang magtanong kay Deokchul, siya ang direktang kasangkot sa problemang ito. Lahat ay natahimik, natapos ang pagpupulong ng pamilya, lahat sa malaking pamilyang ito ay tiyak na hindi makakatulog sa gabing iyon. Tiningnan ni Eunho ang susi ng kotse na regalo ng lolo niya, tinawag
tinawagan niya si Chairok. Nagkita ang dalawa, humingi ng tawad si Chairok kay Eunho. Ngunit naunawaan ni Eunho na walang masamang ginawa si Chairok. Sa halip, siya ay isang apo na mahal ng kanyang lolo, ngunit hindi niya napansin ang kalagayan ng kalusugan nito. Sa kabaligtaran, pumunta pa ang lolo upang alagaan siya nang magkasakit siya. Inaliw siya sa kanyang kalituhan at kawalan ng trabaho. Nagpasalamat si Eunho kay Chairok sa pag-aalaga nito sa kanyang lolo sa nakalipas na panahon. Sa umaga, maagang gumising si Deokchul para mag-ensayo. Sinubukan niyang tandaan ang bawat detalyeng nangyari kahapon, hindi hinahayaang makalimutan niya ang sarili niya. Sa parke, nakita niyang muli si Hobyum. Mukhang naghihintay si Hobyum kay Deokchul. Tinanong ni Deokchul si Hobyum kung nagsimula na ba siyang maglaro ng football. Ngunit sinabi ni Hobyum na hindi pa siya handa. Maaari lamang siyang magsimula kapag bumalik sa tuktok ang kanyang pisikal na kondisyon. Batay sa kanyang maraming taong karanasan, sinabi ni Deokchul kay Hobyum, hindi kailanman lubos na handa ang isang tao at iminungkahi niyang simulan na ni Hobyum ang pagsasanay agad. Huwag nang mag-alinlangan pa. Minsan, sapat na ang maging matapang at sumulong. Bumalik si Eunho sa istasyon ng radyo. Naalala niya nang mag-iwan ng mensahe ng paghihikayat ang kanyang lolo para sa kanya sa radyo. Masiglang ibinahagi ang kwento ni Deokchul sa lahat. Ipinagmamalaki ni Eunho na mayroon siyang lolo na nag-aaral ng ballet. Kapag ang isang tao ay gumagawa ng isang bagay ng buong puso, sila ay nagniningning. Naunawaan din ito ni Eunho sa pamamagitan ni Deokchul. Pagkatapos marinig ang radyo, naramdaman ni Deokchul ang pagkaengganyo. Tiningnan niya ang kanyang asawa na may pag-aalala nang umalis ito ng bahay. Pinaalalahanan siya tungkol dito at doon, natatakot na baka mawala siya. Pagdating sa dance studio, nagkasundo sina Chairok at Deokchul tuwing 20 minuto sa daan pa uwi. Kailangang magpadala ng mensahe si Deokchul sa kanya. Ulitin ang kilos na ito hanggang sa matiyak na nakauwi na siya. Kahit na maalala pa ni Deokchul si Chairok sa hinaharap o hindi siya malilimutan ni Chairok. Hindi nakatulog si Sungsan buong gabi, ngunit kinailangan pa rin niyang magtiyaga na pumasok sa trabaho kinabukasan. Pagdating sa kumpanya, pinagalitan si Sungsan ng presidente. Ibinunto ng presidente ang lahat ng kasalanan sa issue ng pagkalugi ng pondo ng gumagamit na lumitaw sa bangko sa kanyang kuya. Pinasa ni Sungsan ang responsibilidad para sa lahat. Ngunit anong kasalanan ba ng isang managing direktor ng bangko? Ang lahat ay utos lamang ng presidente na pinilit siyang ibenta ang pondo. Araw-araw nag-ensayo si Deokchul sa maliit na parke. Pinuri ni Chairok si Deokchul na napakatibay ng kanyang batayang teknikal. Wala talagang anumang pagbaba. Bukas na ang araw ng pagpili, dinala ni Chairok si Deokchul upang magmasid sa lugar ng kompetisyon. Una ay para maging pamilyar sa pinangyayarihan. Masigasig na tinulungan ni Chairok si Deokchul na markahan ang mga upuan ng mga hurado at ang posisyon ni Deokchul at pinasubukan si Deokchul na mag-ensayo. Sa tabi, ang mga paa ni Deokchul ay nagsimula ng maging abnormal. Sinabi ni Chairok kay Deokchul na iyon ay isang simbolo ng mga mananayaw. Si Deokchul ay nagsimula ng maging isang tunay na mananayaw. Pauwi, nagpadala si Deokchul ng mensahe kay Chairok ayon sa kanilang kasunduan. Sa gabi, inayos niya ang kanyang maliliit na tala. Kasabay nito, naramdaman niyang unti-unting lumalala ang kanyang kalagayan. Kinaumagahan, maagang gumising si Deokchul para mag-ehersisyo. Habang nagja-jogging, inalala niya ang mga nangyari kahapon. Pagbalik sa bahay, nakita ni Deokchul ang dyaryo sa desk. Nabasa ni Deokchul ang balita tungkol sa bangko. Sinasabi sa artikulo na ang panganay niyang anak, si Sungsan, ang nagmungkahi na ibenta ang masamang pondo. Nakita na rin ni Sungsan ang balita. Upang hindi mag-alala ang kanyang anak na babae, inaliw niya ito na wala siyang problema. Tinawagan ni Deokchul ang kanyang panganay na anak, ngunit hindi ito makontak. Ang pangyayaring ito ay parang isang bato na gumulo sa puso ni Deokchul. Bago ang pagpili, nagpasya si Deokchul na hanapin ang kanyang anak. Pumunta si Deokchul sa tindahan para bumili ng regalo para sa kanyang anak, isang pares ng guwantes na pang-baseball. Naalala ni Deokchul ang pagkabata ng kanyang panganay na anak na madalas maglaro ng baseball. Ngunit sinaway ng guro bilang isang bata na walang pangarap at kinabukasan. Alam na alam ni Deokchul na ang kanyang anak ay hindi tulad ng sinabi ng guro. Sinabi niya sa guro na ang kanyang anak ay maaaring sumubok ng anumang gusto niya at tiyak na magtatagumpay. Sinabi ni Deokchul kay Sungsan na siya ay mananatiling tagasalo ng bola para sa kanya. Kaya, basta may lakas ng loob si Sungsan na ihagis ang bola pasulong. Palagi siyang nasa likod para suportahan siya. Sa lugar ng pagpili, 10 minuto na lang at magsisimula na ang kaganapan, ngunit hindi pa rin dumarating si Deokchul. Hindi maiwasang magpanik sina Chairok at Sungguan, nagsimula ng magtanghal ang ibang mga kalahok, nang biglang dumating siya na nagmamadali. Pagkatapos malutas ang paghihirap ng kanyang anak, gumaan ang pakiramdam ni Deokchul, ginamit ang lahat ng natutunan niya sa panahong ito. Nagtanghal siya ng isang kahangahangang sayaw, na humanga sa mga hurado at nagbigay ng mataas na marka sa kanyang pagtatanghal. Nakita ni Sungsan ang kanyang matandang ama na nagbigay sa kanya ng guwantes na pang-baseball. Ibinahagi niya sa kanyang asawa na matagal na siyang naghahanap ng pares ng guwantes na pang-baseball. Ngunit noon, hindi pinahintulutan ng pinansyal na kalagayan ng pamilya, kaya kinailangan niyang maghintay hanggang sa makapasok sa high school. Ngunit hindi pa rin siya makakuha ng isang pares ng guwantes dahil iyon ay isang mamahaling sport. Hindi niya kayang makita ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki at babae na gumagamit ng mga gamit ng iba. Kailangan niyang magsilbi ang kanyang ina para kumita ng pera
upang maitaguyod ang kanyang pangarap. Bilang isang kuya, hindi niya ito magagawa. Nakita ng asawa ang pagkalugi ng kanyang asawa. Hinikayat siyang gawin ang mga bagay na gusto niya at siya ay mananatili sa likuran, maghahanda ng lahat para sa kanya. Inanunsyo ang resulta ng kompetisyon, nanalo si Deokchul. Sa wakas ay nanalo si Deokchul ng pagkakataong tumayo sa entablado. Sa kabilang banda, napag-isipan na ni Sungsan, nagsumite siya ng kanyang pagbibitiw at ipinaalam sa direktor ng bangko na malinaw niyang ipapaalam sa regulatory body ang tungkol sa insidenteng ito, na nag-iwan sa direktor na galit na galit. Nagtungo siya kay Chairok upang humingi ng tawad sa kanyang padalos-dalos na kilos noon at nagpahayag ng pasasalamat kay Chairok. Salamat sa paghahanap niya sa kanyang ama nang siya ay naligaw. Umalis ang panganay na anak sa entabladong hindi bagay sa kanya, habang si Deokchul ay nakamit ang bagong entablado, nagwagi mula sa mga pagsubok. Nangangahulugan na sa huli, kailangang lumayo si Deokchul kay Chairok upang sumali sa pagsasanay kasama ng mga mananayaw. Nakita ni Sejong si Hobiom sa football club habang nagla-launch kasama si Chairok. Hindi sinasadyang binanggit niya na hinahanap ni Lee Moo-yaong si Hobiom. Sa puntong ito, hindi na nagtago si Sejong. Sinabing taos-pusong humingi ng tawad si Lee Moo-yaong sa harap niya at ni Hobiom. Sinabi ni Sejong na galit din siya sa kanya noon, ngunit nang marinig niya ang paghingi ng tawad, nabuksan ang mga buhol sa kanyang puso at bigla siyang gumaan ang pakiramdam. Nais ni Sejong na makapagtanghal si Deokchul sa entablado. Ito rin ang matagal na niyang hinahangad. Nagpumilit siyang i-perform ang Swan Leke, gayunpaman hindi sapat ang kanyang kakayahan. Ang kailangan ngayon ay makahanap ng makakasayaw niya. Ibinahagi ni Seungjo ang problemang ito sa kanyang dating asawa. Nagulat siya sa mungkahi, hindi batihi palagi naman siyang nagsasanay kasama si Chairok. Agad na naunawaan ni Seungjo ang ibig niyang sabihin at sumang-ayon din siya sa ideyang ito. Kinabukasan inanyayahan niya sina Deokchul at Chairok na lumabas para mag-usap. Iminungkahi niyang magsanib puwersa ang dalawa para magtanghal. Agad na pumayag si Chairok dahil gaganapin ang pagtatanghal bago ang kanyang kompetisyon. Ngunit mariing tumanggi si Deokchul dahil ayaw niyang makadawit pa ito. Sobra na siyang nakakaistorbo. Gayunpaman, sa ilalim ng otoridad ng gurong si Seungjo, sinabi niya na isinaalang-alang niya ang kanilang mga kakayahan. Dahil dito ay hindi na nakatanggi si Deokchul. Kinumbinsi rin ni Chairok siyang mag-duet silang magkasama. Sa huli pagkatapos ng kanyang pag-alo, pumayag siyang magsikap silang magkasama. Araw-araw silang nagsasanay ng masigasig at inilaan din ni Deokchul ang lahat ng kanyang puso sa pagtatanghal na ito. Lumipas ang mga araw at papalapit na ang araw ng pagtatanghal. Ang lahat ng miyembro ng dance team ay nakatanggap ng libreng imbitasyon. Gustong ibigay ni Chairok ang kanyang imbitasyon kay Deokchul upang madala niya ang buong pamilya niya. Ngunit pinaalalahanan ni Deokchul si Chairok. Mayroon ding taong gustong imbitahan ni Chairok na manood ng kompetisyon. Naunawaan ni Chairok ang ibig niyang sabihin. Dinala niya ang imbitasyon sa Daecheon at ibinigay sa kanyang ama. Umaasa siyang tiyak na darating ang kanyang ama. Sa unang pagkakataon, parang bata si Chairok, sinabi sa kanyang ama ang kanyang pangarap. Binigyan ng ama si Chairok ng pera bilang kabayaran niya sa anak. Humingi siya ng tawad dahil hindi siya makakasama ni Chairok habang hinahabol niya ang kanyang pangarap. Unti-unting nagkaayos ang relasyon ng mag-ama at lilipas din ang lahat. Ibinigay ni Deokchul ang imbitasyon sa kanyang asawa at bunsong anak at nag-post ng larawan ng imbitasyon sa group chat ng pamilya. Sa wakas ay tatayo si Deokchul sa entablado. Bukas na ang araw ng kompetisyon, nag-aalala si Deokchul sa kanyang kakayahan. Ngunit inaliw siya ni Chairok. Sinabing kailangan lang niyang gawin ang gaya ng sa pagsasanay at iwan sa kanya ang iba pang bagay. Iyon ang kanilang unang entablado. Bago ang kompetisyon, may isa pang bagay na kailangang gawin si Chairok. Nakipagkita siya kay Hobiom at ginamit ang pera ng kanyang ama para bilhan siya ng regalo. Binabati si Hobiom na sana ay magtagumpay siya sa pagpasok sa koponan. Sa loob ay may imbitasyon para sa pagtatanghal. Ang pamagat ng pagtatanghal ay Navillera, parang paru-paro. Pag-uwi sa gabi, nagpadala si Deokchul ng mensahe kay Chairok gaya ng dati. Kaagad pagkatapos maipadala ang mensahe, kumurap at namatay ang ilaw ng kalye sa harap ng bahay. Kasabay ng pagkukuyap at pagpatay ng ilaw, nawala rin ang malay ni Deokchul. Nawala ng direksyon si Deokchul sa tapat ng pintuan ng bahay. Nakita ng isang nagpapatrolyang sasakyan ng pulis si Deokchul na pumasok sa kalsada sa tapat mismo ng pintuan ng bahay. Tinanong ng pulis ang address ng kanyang bahay, ngunit wala na siyang matandaan. Narinig ni Choi Hainam ang tunog ng sasakyan ng pulis mula sa bakuran. Lumabas siya at nakita niya ang kanyang asawa na nakaupo sa tapat ng pintuan ng bahay. Sa kabutihang palad, naaalala pa rin siya ni Deokchul, ngunit hindi niya matandaan ang numero ng bahay. Pagpasok sa bahay, ipinagtapat ni Deokchul ang lahat sa kanyang asawa. Bagamagi alam na niya noon pa, ito ang unang pagkakataon na direktang kinausap siya ni Deokchul tungkol sa problemang ito. Sa araw ng pagtatanghal, tumunog ang alarm clock niya. Gaya ng dati, ginising siya ng kanyang asawa at nang magising siya, ang una niyang sinabi ay, "Sino ka?" Hindi na niya maalala ang kanyang asawa. Nagulat siya, narinig ng bunsong anak ang ingay at nagmadaling pumunta sa kwarto ni Deokchul. Dahil malabo ang paningin niya sa dalawang tao sa harap niya, agad siyang dinala sa ospital. Iminungkahi ng doktor na dagdagan ang dosis ng gamot at mas mabuting may kasama siya sa lahat ng oras. Paglabas ng mag-asawa sa klinika, nagtanong si Sungguan sa doktor kung masyadong mabigat ba ang pagtatanghal ng kanyang ama. Kumunot ang noo ng doktor ngunit walang sinabi. Ngunit mula sa ekspresyon ng doktor, naunawaan ng bunsong anak na iyon ay isang hindi nararapat na intensyon.
dahil malabo ang paningin niya sa kanyang ama. Gustong makipag-ugnayan ni Sungguan kay Chairok upang kanselahin ang pagtatanghal. Gayunpaman, pinigilan siya ng kanyang ina. Muli siyang nagtanong sa kanyang asawa kung naaalala pa niya kung ano ang kanyang trabaho. Hindi matandaan ni Deokchul ang anuman, nagpasya siyang dalhin siya sa dance studio. Ito ang lugar na pinakapamilyar sa kanya, marahil ay may maaalala siya. Ang pangarap sa ballet na pinagsisikapang abutin ni Deokchul, ayaw niyang isuko ito ng ganoon kadali. Sa kabilang banda, si Chairok na walang kamalay-malay ay naghahanda pa rin ng sorpresa para kay Deokchul. Sa bagong sapatos na pangsayaw na inihanda niya para kay Deokchul, isinulat ni Chairok ang kanyang mga pagbati. Bago ang pagtatanghal, bumisita siya sa kanyang ina at sinabi sa kanya na pupunta rin ang kanyang ama upang panoorin ang kanyang pagtatanghal. Nagkaayos na ang mag-ama at magkasama silang nagtungo sa dance studio. Tila naalala ni Deokchul na nag-ensayo siya ng ballet dito dati. Pinaalalahanan siya ng kanyang asawa na ngayon ang pinakamahalagang araw para sa kanya. Ngunit hindi na maalala ni Deokchul ang mga dating galaw ng pagsasanay. Dahan-dahang lumapit si Deokchul sa balustre. Sa sandaling hinawakan niya ang balustre, tila may naalala siyang bahagya. Unti-unting naaalala ni Deokchul ang imahe ni Chairok na nagturo sa kanya ng ballet dito. Agad na binuksan ng bunsong anak ang video footage na kinunan niya at naalala ni Deokchul si Chairok at nakilala ang kanyang asawa at bunsong anak nang makita niya ito. Naalala ni Deokchul na ngayon ang araw ng pagtatanghal. Sa kasamaang palad, hindi na talaga maalala ni Deokchul ang mga galaw ng ballet. Nang makita si Deokchul na bigo at nag-aalala, iminungkahi ng kanyang asawa na pumunta sila sa dance team sa lugar ng pagtatanghal upang ipaliwanag mismo ni Deokchul kung bakit hindi siya makakapagtanghal. Kahit na hindi talaga siya makakasali, kailangang magsimula ng maayos si Deokchul at magtapos ng maayos. Habang naghahanda ang mga miyembro ng dance team para sa kanilang paglabas sa entablado, nagpadala si Chairok ng mensahe kay Deokchul na nag-aalalang naghihintay sa kanyang partner. Sa sandaling ito, nakatanggap siya ng tawag mula sa bunsong anak. Dumating ang tatlo sa lugar ng pagtatanghal. Inamin ni Deokchul kay Seungjuo ang tungkol sa kanyang sakit at nagpahayag ng panghihinayang. Muling kinumpirma ni Seungjuo na talagang hindi na makakatungtong si Deokchul sa entablado para magtanghal, hindi ba? Pagkatapos marinig ito, nag-aalangan si Deokchul, bagamat na ibalik na niya ang kanyang alaala, hindi pa rin niya lubos na matandaan ang lahat ng galaw ng sayaw na itinuro ni Chairok. Gusto rin niyang makipagtulungan kay Chairok upang tapusin ang pagtatanghal. Ngunit sa kasalukuyang kalagayan niya ay napakahirap tapusin ang pagtatanghal. Gayunpaman, kailangang magpatuloy ang pagtatanghal. Hindi maaaring hintayin ang dance group na maalala ni Deokchul ang bawat galaw. Ang pag-atras ni Deokchul mula sa kompetisyon ay naging isang katotohanan na hindi na mababago. Ngunit nagpumilit pa rin si Chairok na umakyat sa entablado si Deokchul. Naniniwala siya na tiyak na matatapos ito ng perpekto ni Deokchul. Ito talaga ang entablado na pinangarap ni Deokchul, kahit na nakalimutan na ni Deokchul sa kanyang isip. Siguradong nananatili ang alaala sa katawan at ipinangako ni Chairok kay Deokchul na hinding-hindi niya bibitawan si Deokchul. Kaya, ang pagtatanghal na ito ay dapat tapusin nilang dalawa ng magkasama. Ngunit tumutol si Seungjuo, paanong makakapagtanghal sa entablado ang isang mananayaw na hindi man lang matandaan ang mga galaw. Sinikap ni Chairok na kumbinsihin, ipagtanggol si Deokchul. Tiyak na tutulungan niya si Deokchul. Sa kaibuturan ng puso ni Seungjuo, si Chairok ay ipinanganak para sa entablado. Siya ay nakatakdang maging isang mananayaw na nagniningning sa entablado. Hindi dapat manatili bilang manonood na nakaupo sa ibaba ng entablado. Iyon din ang pananaw ni Chairok kay Deokchul. Hindi niya kayang makita si Deokchul na mawala ng pagkakataon ng walang magawa at manatili lamang bilang manonood ng pagtatanghal. Sa huli, walang magawa si Seungjuo. Pinayagan niya silang dalawa na magtanghal sa entablado. Nagsimulang pumunta ang mga anak para panoorin ang pagtatanghal ng kanilang ama. Nakaupo na rin ang mga kaibigan ni Hobyom at Chairok sa kanilang mga upuan. Nag-aalala si Deokchul sa dressing room, natatakot na baka makalimutan niya ang mga galaw ng sayaw. Sinubukan niyang alalahanin ang mga hakbang sa sayaw. Ibinigay ni Chairok ang sapatos na pangsayaw na inihanda niya para kay Deokchul. Nagbigay ng mga pagbati kay Deokchul. Malapit na magsimula ang pagtatanghal. Sa harap ng pag-aalala ni Seungjuo, pareho silang determinado at tiyak na gagawin nila ng maayos. Bago sila lumabas, nakatayo silang dalawa sa waiting area ng mga mananayaw. Tinitingnan niya ang mga mananayaw na sumasayaw ng maganda sa entablado. Abala si Chairok na pigilan siya sa biglaang paglimot. Muling kinumpirma kung siya ba ay malinaw sa kanyang isip. Naaalala ba niya kung ano ang ginagawa nilang dalawa at hinikayat siya na tiyak na magiging matagumpay ang pagtatanghal. Naghanda sina Chairok at Deokchul na tumayo sa magkabilang gilid ng entablado. Tumunog ang musika, lumabas silang dalawa, na ang pamilya sa ibaba ng entablado, umaasa na matatapos niya ng matagumpay ang pagtatanghal. Bigla, nagpakita siya ng kalituhan, napansin ng mga nasa ibaba ng entablado ang abnormalidad. Nagmadali si Chairok na sagipin ang sitwasyon sa harap niya at nagpatuloy sa pagsasayaw ng ballet. Naalala niya ang maliliit na sandali sa panahong ito kung saan tinuruan siya ni Chairok ng sayaw at naging artist manager niya. Ang kanilang magagandang sandali ay naging parang isang panaginip na paulit-ulit sa isip. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, inisip ang unang beses na nakita niya si Chairok. Noong panahong iyon, matapang niyang sinabi kay Chairok na gusto niyang matuto ng ballet. Nagtagumpay siya na maibalik ang kanyang alaala. Nagsimula siyang magsagawa ng mga galaw ng sayaw at nakipagtulungan sa pagtatanghal ni Chairok. Ang mahihirap na galaw ay ginawa ni Chairok habang ginawa niya ang kanyang mga galaw sa isang tabi. Matapos ang isang pagtatanghal, matagumpay nilang
natapos ang lahat. Ang pamilya sa ibaba ng entablado ay puno ng damdamin at ang kanilang mga mata ay naging basa rin. Sa ibaba ng entablado, umalakpak ang lahat. Sa isang iglap, nagising si Deokchul mula sa kama. Panaginip ba ang lahat ng ito? Hindi. Sa mesa, mayroong isang baby a breath na bulaklak na regalo ng kanyang manugang kay Deokchul at mayroon ding sapatos na pangsayaw na regalo ni Chaerok sa kanya. Kahit na ito ay totoo, ito ay kasing ganda ng isang panaginip. Nagtipon ang pamilya, lahat para sa alaala ni Deokchul. Nagbigay si Deokchul ng isang ideya na napag-isipan na gusto niyang manirahan sa isang nursing home. Labis na natatakot si Deokchul na maulit ang insidente kahapon. Mariing tumutol ang mga anak, ngunit iginiit ni Deokchul na sundin ang kanyang desisyon. Kung lilipat siya sa nursing home ngayon, masasanay pa siya sa kapaligiran habang siya ay may malay. Dahil nakita nila ang pagiging desidido ni Deokchul, wala nang nagawa ang pamilya kundi tanggapin ito. Nag-aayos si Deokchul ng bagahe sa silid, pumasok ang kanyang anak na babae. Gusto niyang pumayag ang kanyang ama na siya ang mag-alaga sa kanya. Mula pagkabata, inalagaan ni Deokchul ang kanyang mga anak ng buong puso. Minamahal sila hanggang di maaari. Naisip ng kanyang anak na babae na sa huli ay magkakaroon din siya ng sarili niyang anak upang ibigay ang kanyang nag-iisang pag-ibig sa mundo sa bata. Ngunit sa kasamaang palad, hindi ayon sa kapalaran. Sa simula, nalungkot ang kanyang anak na babae dahil wala siyang anak, ngunit ngayon ay naging mas positibo siya. Nagmakaawa ang anak na babae sa kanyang ama na huwag siyang iwan, na antig si Deokchul at maagang ginising ng tawag sa telepono si Chaerok. Gaya ng dati, ginising ni Deokchul si Chaerok at pagkatapos ay masaya siyang naghanda na umalis ng bahay. Mayroon pang isang huling bagay na hindi pa natatapos si Deokchul. Ngayon na nakamit na ni Deokchul ang kanyang pangarap, bumalik siya sa tungkulin ng manager. At ngayon gusto niyang tulungan si Chaerok na lumipad ng mataas, samantala si Seungjo ay naghanda ng singsing para mag-propose sa kanyang dating asawa. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, na-realize niya kung gaano siya kawalang muwang noong bata pa siya at taos pusong pinatawad siya ng kanyang dating asawa. Pag-uwi ni Eunho, nakita niya ang guwantes na pang-baseball sa sofa. Ikinuwento ni Sungsan kay Eunho ang tungkol sa kasaysayan niya sa pag-aaral ng baseball. Iyon ang unang beses na narinig ito ni Eunho. Tinanong niya ang kanyang ama tungkol sa kanyang nararamdaman noong nag-aaral siya ng baseball, kung masaya ba siya noon. Tumango si Sungsan, sinabing napakasaya niya. Humingi ng tawad si Sungsan sa kanyang anak na babae dahil palagi niyang pinipilit ang kanyang anak na babae na kumilos ayon sa sarili niyang paraan. Matigas ang ulo niya at ayaw makinig sa sinasabi ng iba. Ngunit sa pagkakataong ito, ang pagtatanghal ng ballet ng kanyang ama ang nagpaunawa sa kanya. Ngayon, tinipon ng bunsong anak ang lahat, suot ang kanyang vest na mukhang napakapormal at magalang. Sinabi niyang sabay-sabay nilang panoorin ang documentary tungkol kay Deokchul. Sa video, ang pagsisikap ni Deokchul na gawin ang bawat galaw ng ballet ng perpekto ay nagpaiyak sa lahat. Nagpapasalamat si Deokchul sa kanyang bunsong anak dahil sa pagkuha ng kanyang huling mga sandali. Nagpapasalamat din si Sungsan sa kanyang ama. Sa kanyang ama, sa wakas ay natagpuan niya ang pinakaninanais niya, ang oras. Umaasa siyang mas matagal siyang maaalala ng kanyang ama. Nais ng ama na habulin ang bawat minuto at segundo upang matuto ng ballet at para sa pasyente, ang pinakamahalaga ay ang oras din ang doktor lang ang makakatulong sa pasyente na pahabain ang oras. Nakipagkita si Eunho kay Chaerok sa maliit na parke at ipinakita kay Chaerok ang dokumentaryo tungkol kay Deokchul. Labis na nagpapasalamat si Eunho kay Chaerok sa kanyang tulong sa kanyang lolo. Kasabay nito, natagpuan din niya ang bagay na nagpapasaya sa kanya. Hindi ito matatawag na pangarap, ngunit sa sandaling pumasok siya sa studio, magiging iba ang kanyang sarili. Labis siyang nasisiyahan sa bawat minuto at segundo sa studio. Di nagtagal, kailangan nang umalis ni Chaerok upang sumali sa kompetisyon. Dinala ni Deokchul si Chaerok sa paliparan, pinapaalalahanan siyang alagaan ang sarili ng mabuti. Kahit na mag-isa si Chaerok na aalis, dala niya ang pag-asa ng marami sa likuran niya. Tumakbo si Deokchul ng muli, nagpaalam kay Chaerok, ayaw niyang makalimutan si Chaerok. Pagkaraan ng 3 taon, mas lumala ang kalagayan ni Deokchul at naging isang maliit na matandang lalaki. Nagsimulang magpadala si Deokchul ng mga sulat sa lahat. Naging matalino rin si Choi Hainam at natutong magdala ng cellphone upang hanapin ang kanyang asawa kung saan-saan. Hindi na siya naaalala ni Deokchul. Ginamit niya ang vanilla ice cream para akitin si Deokchul pauwi. Pagkatapos mapanood ang pagtatanghal ni Deokchul, ang mga tao sa komunidad na may pangarap sa ballet ay dumating upang sumali sa klase ng ballet ni Seungjo. Nagpakasal silang muli ng kanyang dating asawa at sabay silang nagpatakbo ng studio. Nagawa na rin ni Eunho na pangasiwaan ang trabaho sa recording studio ng mag-isa. Ang ina ni Eunho ay naging head ng Psychological Counseling Department. Ang panganay na anak ay nagtatrabaho na may kaugnayan sa baseball team, posibleng makapasok sa profesional na baseball team. Sina si Jong at Ho Byum ay naging magkasama at umunlad sa football team. Samantala, naghihintay ang ama ni Chaerok sa pagbabalik ng kanyang anak. Isang araw, nakaupo si Deokchul sa bakuran, naghihintay ng pag-snow. Nag-snow, tumakbo palabas ng pinto si Deokchul. Nakita niya si Chaerok sa riles ng tren, ginawa nila ang pamilyar na mga galaw ng ballet. Tinanong ni Deokchul si Chaerok, nakalipad ka na ba ng mataas? Mariing tumango si Chaerok, nagtatapos ang episode na ito. Salamat sa Navillera, parang paru-paro na nagdala sa atin ng maraming damdamin. Pagkatapos mapanood ang pelikulang ito, natagpuan mo na ba ang bagay na nagpapasaya sa iyo? Sana say matagpuan ng bawat isa sa atin ang bagay na nagpapasaya sa atin, dahil iyon ang magpapangiti sa atin araw-araw.